Pinakamalakas na hari. Credit to the author. 717 hanggang 24. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Tumingin si Francis sa Death Guard na may panunuya sa kanyang mukha. Ang Emperor of Death ay may kabuuang 4 na Death Spirit Lord at 36 na Death Guard. Kung ito ay 2 o 3 taon na ang nakakaraan, ito ay isang bangungot para kay Francis. Noon, kahit ang pinakamababang ranggo na Death Guard ay mahirap para kay Francis. Hindi man lang siya makatakas mula sa isang maliit na Death Guard, ngunit ngayon, ang mga mata ng Death Guard na ito ay napuno ng takot at gulat habang ang impormasyon tungkol sa kanyang target ay lumitaw sa kanyang isipan. Wala sa 36 na Death Guard ang magiging katapat niya. Ang bilis niyang ipinakita ay naging walang magawa ang Death Guard na ito. Walang mga reinforcement sa malapit. Hindi ako makakaligtas, napaka-experience ng Death Guard at hindi nawala ang kanyang kalmado. Mga demonic batwing shadows. Ang Death Guard ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin habang sinimulan niyang sunugin ang kanyang True Yuan at naging isang nagninangas na paniki na 12-dosenang metro ang lapad. Ang aura ng paniki ay magulo, at nagpadala ito ng tili ng enerhiya sa pag-iisip na maaaring sumingil sa kaluluwa. Higit pa rito, ang bilis ng paniki ay napakabilis. Kahit ang mga normal na kings ay hindi ito makakaiwas. Malamig na ngumisi si Francis at inabot ang kanyang kamay. Boom! Isang magnificent power ang lumitaw sa himpapawid at binalot ang paniki, na agad na pinababa ang bilis nito. Ito ang pagkakaiba ng mga may king intent at doon sa mga wala. Isang malaking escarlate na kuko ang bumaba mula sa kalangitan at hinawakan ang paniki. Wala man lang akong kakayahan na lumaban. Nanginginig ang puso ng Death Guard. Pakiramdam niya ay parang ikinulong sa hangin ang kanyang kamalayan at katawan. Napagtanto niya na hindi lang swerte ang kayang pumatay ni Francis ng isang domain level king. Kung hindi ako makaligtas, kung gayon. Ang pagkabaliw na isinilang mula sa kawalan ng pag-asa ay lumitaw sa mga mata ng Death Guard habang ang kanyang kaluluwa at True Yuan ay nagsimulang namamaga tulad ng hangin na nagbobomba sa isang lobo. Hehe, gusto mong sirain ang sarili mo. Bahagyang ngumiti si Francis habang kumikinang ang kanyang kaliwang mata. Sa sumunod na sandali, isang malakas na pag-akyat ng I-intent ang ganap na nagyelo sa katawan ng Death Guard sa gitna ng hangin. Nawalan na ng kontrol ang Death Guard sa kanyang katawan, at hindi man lang siya makapag-isip. Hindi pa siya nakakita ng taong may ganoong kalakas na intent sa mata bukod sa Emperor of Death. Paghahanap ng kaluluwa. Isang masamang pag-akyat ng soul power ang nagmula sa kaliwang mata ni Francis at pumasok sa kaluluwa ng Death Guard. Sa kasalukuyang kahusayan ni Francis sa Tao of the Soul, naging madali para sa kanya ang paghahanap ng kaluluwa. Sa totoo lang, maaaring gumamit ng ilang mental energy technique o soul technique kahit na wala silang eye bloodline. Lalong lalakas ang kapangyarihan ng skill kung mayroong eye bloodline, habang bababa ang bilis ng paglabas at paggamit ng enerhiya. Makalipas ang 1 o 2 hininga, ikinaway ni Francis ang kanyang kamay, at isang pag-agos ng Scarlet Destruction Wind Lightning ay naging abo ang katawan ng Death Guard. Ang kaluluwa at pisikal na katawan ng Death Guard ay parehong ganap na nawasak, hindi katulad noong nakaraang pagkakataon kung saan matagumpay na natalo ni Francis ang Death Guard, ngunit siya ay protektado ng Token of Death at hindi tunay na napatay. Kaya ganyan. Nakuha ni Francis ang ilang impormasyon mula sa kanyang soul search, kasama na kung paano nila siya nasubaybayan. Habang pinahina ni Francis ang death intent sa napakababang antas at nasanay na niya ang 10,000 Divine Thoughts Technique, na tinatakpan ang aura ng kanyang kaluluwa, ang mga Death Guard at Death Spirit Lords ay nahirapang madama siya. Ito ay totoo lalo na pagkatapos niyang masipsip ang God Tribulation Lightning at mas pinahina ang layunin ng kamatayan sa kanyang kaluluwa. Maliban kung sila ay napakalapit, malamang na hindi nila maramdaman si Francis. Ang tanging dahilan kung bakit nila mahanap si Francis sa pagkakataong ito ay dahil kay Emperor Marduk. Ang void space eye slash ni Francis ay umalis sa aura ng death intent sa katawan ni Marduk, at napagtanto ito ng Yin Yang Lord.
Inalis ng Emperor of Death ang kaluluwa ni Emperor Marduk mula sa ilang mga island zone sa pamamagitan ng paggamit ng Gaze of Death. Natigilan si Francis. Ang paggamit ng naturang ipinagbabawal na pamamaraan mula sa ilang mga island zone ay gugugol ng 12 kung hindi man daan-daang beses na mas maraming enerhiya. Higit pa riyan, ang kanyang target ay ang kaluluwa ng isang emperador. Sa kabutihang palad, ang kapangyarihan ng kaluluwa ng Emperor of Death ay hindi pa nakakabawi, medyo maswerte si Francis. Kung si Emperor Marduk ay isang normal na pirata lamang, ang Emperor of Death ay hindi na kailangang magbayad ng malaking halaga kahit na ginamit niya ang Gaze of Death mula sa ilang mga island zone, at maaaring nakapunta siya kaagad pagkatapos. Siyempre, hindi kakailanganin ng mga normal na pirata kay Francis na gamitin ang Void Space Eye Slash. Skylocking Bow. Binuksan ni Francis ang kanyang God Spiritual Eye at inilibot ang paligid ng karagatan habang hawak niya ang busog. Weng! Ang mga mahiwagang ukit ay lumitaw sa madilim na pilak na busog at sila ay tila nabubuhay. Hinailan ni Francis ang bowstring habang ang kanyang purple na buhok ay umihip sa hangin. Whoosh! Isang kapansin-pansing gininto ang palaso ang bumungad sa kalangitan. Sa sandaling iyon, ang kalawakan mismo ay tila natusok. Kasabay nito, ang katawan ng isang Death Guard ay nagyelo, at siya ay sumigaw. Isang matalim na aura na tila kayang tumago sa anumang bagay ay nakalok sa kanyang kaluluwa, at maging ang kalapit na espasyo ay naging mabigat. Bam! Isang gintong araw ang tila lumitaw sa kung saan at diretsyong bumaril sa kanyang katawan. Arg! Sigaw nitong Death Guard habang naging abo ang kanyang katawan sa harap ng Golden Arrow at Scarlet Destruction Wind Lightning. Ang pagkamatay ng dalawang magkasunod na Death Guard ay halatang napataas ang atensyon ng iba pang Death Guard at ng 3 Death Spirit Lord. Sakay ng barko ng kamatayan. Nahanap na niya ang aming mga landas, ang tinig ng Yin-Yang Lord ay solemn. Ayon sa kanilang plano, dapat muna nilang bantayan si Francis at hintayin ang pagdating ng Emperor of Death. Saka lamang ito magiging ganap na ligtas at perpekto, ngunit natagpuan sila ni Francis ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Lahat ng Death Guard, makinig. Pumunta at salakayin ang target ng kamatayan. Isang umaalingaw-ngaw na boses ang tumunog sa pamamagitan ng Token of Death at kumalat sa walang limitasyong karagatan. Ilang paghinga lang mamaya. Atake! Ang dalawa pang Death Spirit Lords at ang Death Guards ay nakatanggap ng balita. Boom! Boom! Dalawang surge ng King Intent ang lumitaw sa himpapawid, at ang bilis ng Ghost Ship ay nagsimulang bumaba ng husto dahil sa pressure, na parang nasa putik. Kasabay nito, ang mga figure ng Death Guards ay sunod-sunod na lumipad at pinalibutan ang Ghost Ship. Ang bilis ng mas mataas na ranggo ng mga Death Guard ay malapit sa Kings, at ang 3 Death Spirit Lord ay papalapit na rin. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Francis, at agad siyang nagsalita sa pananahimik na tono, Little Cain, Little Thieving Cat, Skeletal Division Leader. Kung mag-isa lang siya, tiyak na tatakas si Francis. Gaano man siya kalakas, hindi siya naging mayabang para hamanin ang 3 Death Spirit Lord ng sabay-sabay, hindi pa banggitin ang pagdagdag ni Looper, na may lakas na maihahambing sa isang hari, pati na rin ang isang grupo ng mga half-step na King Death Guards. Gayunpaman, ngayon ay iba sa nakaraan. Si Francis ay wala nang nag-iisa. Mayroon siyang makapangyarihang alipin at alagang hayop. Skeletal Division Leader, iset up ang array. May array din ng Death Guards, utos ni Francis. Nang matapos siyang magsalita, Hu! Tinakpin ng makapal na usok ang lahat sa loob ng 10 milya, at maraming pares ng pula, nakakapangilabot na mga mata ang lumitaw. Ang pagkakaiba sa pagitan nito at ng hanay ng nakaraan ay mayroon ding kalahating transparent, madilim na pulang tanikala ng kidlat sa loob ng usok. Ang Ghost Corpse Cursed Array ay pinalakas sa Heaven's Legacy City. Little Thieving Cat. Bago pa niya matapos ang pag-uutos ay sumulpat na sa kanyang balikat ang munting pasang magnanakaw. Meow meow. Isang malabong pilak abo na guhit ang nawala sa isang iglap. Alam ni Francis na ang maliit na pasang magnanakaw ay may sariling mga plano at nagtatago upang maghanda. Sa sandaling ito, pinamunuan ng 3 Death Spirit Lord ang mahigit 20 Death Guards at nagsara. Lahat ng nilalang sa loob ng ilang libong milya ay tumahimik. Si Francis at ang Ghost Ship ay napalibutan.
Hinarang ng tatlong Death Spirit Lord at Looper si Francis sa bawat direksyon. Sa likod ng bawat isa sa kanila ay may 4 o 5 Death Guards. Kekeki. Bagamat wala rito ang Black Hell King, sapat na para gamitin ang Death Spirit Hell Array, hindi napigilan ng Dark Spirit Lord na dilaan ang kanyang mga labi. Sa sandaling matapos siyang magsalita, lumitaw ang isang kulay dugong array flag sa kamay ng 4. Ang 4 na watawat na ito ay nasunog lahat ng kulay abong apoy, at lumitaw ang tunog ng mga multo na sumisigaw. Sapat na iyon para tumindig ang balahibo ng lahat. Hu! Sa sandaling iyon, ang 4 na watawat ay lumawak sa ilang daang metro ang taas, na parang 4 na malalaking poste. Weng! Napuno ng madilim na pulang ulap ang lugar sa loob ng ilang dosenang milya, at isang nagninangas na hadlang ang makikita sa hangganan. Si Francis at ang ghost ship ay nasa dimensyon na ngayon ng impyerno. Ang Death Spirit Hell Array ay mas malalim kaysa sa Ghost Corpse Thirst Array sa ilang paraan, at maaari itong bumuo ng spatial domain. Nabuo na ang Death Spirit Hell Domain. Ang breath na iyon ay hindi makakatakas kahit na magkaroon siya ng mga pakpak. Ang Witch King ay napapaligiran ng kakaibang puting apoy, na para bang siya ang hari ng mga multo. Ang Panginoong Yin Yang, si Looper, at ang kumpanya ay nagpahayag ng masayang ekspresyon. Ang Death Spirit Hell Array ay nilikha mismo ng Emperor of Death, at kailangan nito ng 4 na Death Spirit Lord na maaaring magprotekta sa 4 na core. Bukod doon, may ilang Death Guard sa bawat panig na sumuporta sa kanila. Ang lakas ng array na ito sa tuktok nito ay maaaring hamanin ang mga Emperor, at kahit na pinapalitan ni Looper ang isang Death Spirit Lord at wala silang kumpletong 36 na Death Guards dito, ang kapangyarihan ng array na ito ay 70% pa rin ng buong lakas nito. Buksan ang hanay ng pagpatay. Bulalas ng Yin Yang Lord. Ang 3 Death Spirit Lord at Looper ay gumamit ng isang espesyal na pamamaraan at itinulak ang kanilang mga palad patungo sa mga higanting bandila. Whoosh! 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 Libo-libo at libo-libong mga sinag na may kulay ng dugo ang nagsimulang bumaril sa palibot ng dimensyon ng impyerno. Ang bawat isa sa mga sinag na kulay dugo ay maaaring tumago sa kalahating hakbang na mga hari at lamunin ang kanilang diwa. Mayroong libo-libo sa kanila na bumaril sa sukat. Maging ang mga hari ay babarilan na puno ng mga butas at magiging isang puddle ng tubig. Ang lahat ay pinaghihigpitan sa loob ng sukat ng impyerno. Ang hadlang sa paligid ng mga hangganan ay natatakpan ng isang kulay abong apoy na maaari pang sumunog sa kaluluwa. 718. So, ito ang Death Spirit Hell Array. Nanginginig ang mga anit ni Francis at ng batang demigod habang tinitingnan nila ang libu-libong mga sinag na kulay dugo. Ang mas mahalaga ay nasa dimensyon sila ng impyerno, at kahit ang kanilang mga kaluluwa ay hindi makatakas. Boom! 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 Ang usok ng Ghost Corpse Thirst Array ay nabutas na puno ng mga butas ng mga sinag na kulay dugo, na ikinasugat pa ng ilan sa mga sinumpaang aswang bangkay. Kung 12-dosenang o daan-daang beam lang, hindi nito magagawang banta ang Ghost Corpse Thirst Array. Ang lakas ng mga sinag na kulay dugo ay bababa kapag dumaan ito sa ambon. Gayunpaman, napakarami sa kanila. 10,000 mga sinag ang bumaril pasulong, at kahit ang mga normal na hari ay hindi makakatagal sa dimensyon ng impyerno ng higit sa ilang paghinga, at hindi sila makatakas dahil ang kanilang mga Yuan souls ay hindi makakalabas sa kulay abong nagninangas na hadlang. Habang ang Ghost Corpse Thirst Array ay naging mahina at nagsimulang lumitaw ang mga butas. Skeletal Division Leader, paikliin ang array, utos ni Francis. Sure! Ikinaway ng Skeletal Division Leader ang array flag at inipit ang array sa isang hanay ng 1 milya, na nagpapataas ng depensa nito ng husto. Sa kabutihang palad, ito ay napalakas sa Heaven's Legacy City, kung hindi, ito ay gumuho sa loob ng ilang dosenang paghinga. Bam! 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 Ang paminsan-minsang sinumpaang Ghost Corpse ay natusok ng pulang sinag, ngunit sa tulong ng 10,000 Withering Ghost Bone Bloodline, mabilis silang nakabawi. Ang forte ng 10,000 Withering Ghost Bone Bloodline ay pagbawi, pagkatapos ay depensa. Ang pagbabago sa opensa ay hindi gaanong. Sa makatuwid, hindi lamang lumakas ang kapangyarihan ng Ghost Corpse Thirst Array, tumaas din ang survivability nito.
Kailan naging napakalakas ng hanay ng Ghost Corps ng brat na iyon? Ang tatlong Death Spirit Lord at ang Death Guard ay labis na nagulat. Ang Death Spirit Hell Array ay isa sa pinakamalakas na pangkat ng pagpatay sa 10,000 Forest Sacred Land, at nagawang harangan ng Ghost Corps First Array ni Francis ang magulong pag-atake ng Death Spirit Hell Array. Hindi na kailangang mag-alala. Ang hanay ng Ghost Corps na iyon ay tatagal lamang hanggang sa kung gaano katagal bago gumawa ng tsaa, sabi ng Yin Yang Lord, ngunit kahit na noon, ang kapangyarihan ng Ghost Corps First Array ay nagparamdam sa tatlong Death Spirit Lord na hindi kapanipaniwala. Pagkatapos ng lahat, ang Ghost Corps First Array ay kinokontrol ng isang tao lamang samantalang ang Death Spirit Hell Array ay nangangailangan ng higit pa. Kekeki. Hahayaan kitang matikman ang tunay na kapangyarihan ng Ghost Corps First Array. Nanlamig ang mukha ng Skeletal Division Leader habang iwinawagayway nito ang array flag, at 100 pares ng pulang nakakapangilabot na mga mata ang lumitaw sa usok at nagpakawala ng nakakatakot na pag-akyat ng mental energy. Arg! Ang mga kamalayan ng Death Guard sa labas ng Death Spirit Hell Array ay halos masira, ngunit sa kabutihang palad para sa kanila, ang kulay abong apoy sa paligid ng hangganan ay may kapangyarihang harangin ang ilang kapangyarihan, kung hindi, ang mga Death Guard na ito ay namatay na. Ang mga mukha ng ilang mga Death Guard ay namuti dahil halos hindi na nila mapatatag ang kanilang mga sarili, at ang mga nasa mababang ranggo ay nasugatan na. Iyon ay simula pa lamang. Nagsimulang magbago muli ang usok ng bangkay ng multo. Isang dagwang puting kamay ang umabot sa Death Spirit Lords at Death Guard sa labas ng Death Spirit Hell Array. Weng! Ang kulay abong apoy sa mga hangganan ng hanay ay nagsimulang bahagyang manginig. Hihihi, ang mga kamay ng puot na ito ay nabuo mula sa paglamon sa mga kaluluwa ng hindi mabilang na mga halimaw at eksperto, tumawa ang Skeletal Division Leader. Walang nakakaalam kung ilang eksperto o hayop ang napatay na ngayon ng Ghost Corps First Array. Sa gitna nila, may mga Sovereign Lords at Void God Realm Kings. Inabot ng pangalawang kamay ng puot. Tapos yung pangatlo at pang-apat. Ang mga kamay ng puot na ito ay isang natatanging uri ng sumpa, at ang puot ay hindi talaga naapektuhan ng kulay dugong mga sinag ng hanay ng impyerno. Tanging ang mga kulay abong apoy sa hangganan ang maaaring bahagyang bawasan ang ilan sa kapangyarihan nito. Arg! Tumunog ang mga hiyawan mula sa Death Guard sa labas ng Death Spirit Hell Array. Bagamat wala pang kalahati ng kapangyarihan ng mga kamay ng puot ang nakalabas, kritikal pa rin ito laban sa mga mas mababa sa ranggo ng hari. Ang mga ekspresyon ng Yin Yang Lord at Looper ay nagbago ng husto. Ang kaluluwa ng huli ay medyo mahina pa kaysa sa isang aktwal na hari. Bahagi ng kapangyarihan ng sumpa at puot ang nagpabagal sa kanyang puso. Dark Soul Lord. Biglang nagsalita ang Yin Yang Lord at tumingin sa lalaki sa dilim. Petty tricks. Malamig na ngumisi ang Dark Soul Lord habang hawak ng isang kamay niya ang array flag habang ang kabilang kamay ay kumikinang ng madilim na transparent na liwanag na nahati sa apat at nakatutok sa apat na kamay ng puot. Boom! 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 Ang apat na kamay ng puot ay tinusok ng mahiwagang madilim na liwanag pagkatapos ay pinagbuklod. Shit! Iwinagayway ng Skeletal Division Leader ang array flag, ngunit ang mga kamay ng puot ay hindi nakatakas sa sekretong pamamaraan ng Dark Soul Lord. Ang Dark Soul King ay umiral sa isang kakaibang estado at may isang uri ng soul body. Ang kanyang estilo ng pag-atake ay katulad, at kaya niyang kontrahin ang kapangyarihan ng sumpa at puot sa isang tiyak na antas. It's my turn now, ang tunog ng isang babae. Nanggaling ito sa Witch King. Itinaas niya ang kanyang maputlang puting palad at nagsimulang mabuo ang isang madilim na butas. Dahil sa sumunod na nangyari, tumindig ang mga balahibo ng mga nasa malapit. Mga pulutong ng mga berdeng bog na sinisingil sa dimensyon ng impyerno na parang tsunami ng insekto. Ang mga sinag na kulay dugo ay gumawa ng paraan para sa mga berdeng surot. Sa sandaling ito, isang ilog ng mga surot ang umakay patungo sa Ghost Corps First Array. Bam! 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 Isang napakalaking butas ang agad na lumitaw sa ibabaw ng Ghost Corps First Array, ngunit sa parehong oras, isang malaking alo ng mga bog ay naging mga puddles ng dugo at tubig. Hindi maganda, ang mga bog na ito.
Napaungol ang Skeletal Division Leader. Napakarami sa kanila, at sinimulan nilang kagatin ang sinumpaang mga bangkay ng multo pagkatapos umahan sa hanay, habang inatake ng bahagi sa kanila si Francis at ang batang demigod. Sirain. Dinurog ng batang demigod ang mga Berding Bog na ito sa pamamagitan ng kanyang kamao, at nilipol din ni Francis ang daan-daang mga ito gamit ang kanyang Scarlet Destruction Wind Lightning. Gayunpaman, napagtanto ng dalawa na ang mga bug na ito ay pawang nababanat laban sa pisikal at kaluluwang pag-atake. Gayunpaman, ang kanilang mga kasanayan ay natatangi at makapangyarihan. Kung ito ay isang normal na Sovereign Lord o Half-Step King sa kanilang lugar, ang isa sa kanilang mga suntok ay hindi man lang makakapatay ng 10 bug. Nakaya ni Francis at ng batang demigod ang mga surot, ngunit hindi kaya ng Skeletal Division Leader at mga sinumpaang bangkay ng multo. Sa kabutihang palad, ang kapangyarihan ng puot ay mayroon pa ring kakayahang makapinsala sa mga bug na ito, kung hindi, ang sitwasyon ay magiging kakila-kilabot. Munting Kane, harangan ang butas. Pinuno ng Skeletal Division, iliko ang hanay patungo kay Looper, utos ni Francis. Ang maliit na Kane ay umungal at nagpakawala ng isang malaking gininto ang kamao na sumisira sa malaking dami ng mga surot. Shua! Hinarang ng 3 taong gulang na batang may kulay gintong balat ang butas at nag-iisang humarap sa dagat ng mga surot. Ding! 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 Nang makagat ng mga bug na ito ang batang demigod, lumipad ang mga sparks kung saan-saan, at sila ay dinurog ng Golden Kun Sacred Body. Grabe ang lakas ng batang iyon. Ang 3 Death Spirit Lord ay nagkatinginan ng may pagtataka. Kamakailan lamang nila nalaman ang tungkol sa batang ito ngunit hindi gaanong alam tungkol sa kanya. Hu! Ikinaway ng Skeletal Division Leader ang array flag at nagsimulang pumindot patungo sa direksyon ni Looper. Sa 4 na Harry, si Looper ang pinakamahina, kumislap ang mga mata ni Francis, at malinaw ang kanyang intensyon. Ang 4 na core ng Death Spirit Hell Array ay dapat na 4 na hari. Hanggat kaya nilang patayin si Looper, ang lakas ng array ay bababa ng hindi bababa sa 25%, at magpapakita ito ng ilang mga depekto. Pagkatapos ng lahat, ang iba pang 3 Death Spirit Lord ay hindi bababa sa Domain Level Kings. Ang Yin Yang Lord ay isang Peak Tier King, ngunit hindi pa siya nakagalaw. Ang Dark Soul King lang at ang Witch King ay sapat na para ma-pressure si Francis. Whoosh! 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 Habang gumagalaw ang usok ng bangkay ng multo, patuloy na lumilipad ang kulay dugong mga ilaw, na nagpapabagal sa bilis ng paggalaw nito. Guro, kung hindi tayo makakalabas sa Death Spirit Hell Array sa loob ng tagal ng paggawa ng tsaa, ang Ghost Corpse Cursed Array ay guguho, at haharapin natin ang buong kapangyarihan ng impyerno. Ang batang demigod ay nanunood din sa sitwasyon. Francis, huwag maglagay ng anumang walang kabuluhang pagtutol, umalangaw-ngaw ang boses ng Yin Yang Lord. Kasabay nito, nagsimulang umikot ang 4 na array holders, at isang kulay dugong whirlpool ang biglang lumitaw sa gitna. Ang kulay dugong whirlpool ay lumikha ng isang malakas na puwersa ng pagsipsip. Habang ang 4 ay patuloy na gumagalaw, ang Ghost Corpse Cursed Array ay nawala sa kanilang direksyon, at ang kahirapan sa paghuli kay Looper ay tumaas ng husto. Higit pa riyan, ang mga sinag na may kulay dugo ay naglalagay ng mabigat na pagtutol, at isang nangingibabaw na puwersa ang lumitaw mula sa whirlpool na sapat na upang maputol ang Void God Realm Kings. Si Francis at ang kumpanya ay may mahirap na desisyon na dapat gawin. Hindi nila alam kung aatake o outrest. Sa sandaling ito, ang pinakamalakas na Yin Yang Lord ay sumalakay. Yin Yang Heaven Seal. Ang katawan ng Yin Yang Lord ay naging kalahating puti at kalahating itim. Sa sandaling itinaas niya ang kanyang kamay, parang umikot ang langit, at isang malaking sinag ng itim at puting liwanag ang lumitaw sa hangin. Para bang ang langit ay nagbagong anyo ng isang kamay, at ang layunin nito ay malapit sa isang emperador. Boom! Ang Yin Yang Heaven Seal ay bumaba mula sa langit at bumagsak patungo sa Ghost Corpse Cursed Array. Mas tiyak, ang butas kung saan nakaharang ang batang si Demigod. Bam! Isang malakas na pagsabog ang tumunog habang mahigit kalahati ng Ghost Corpse Cursed Array ang gumuho at maraming sinumpaang aswang bangkay ang nabasag. Wow! Ang batang demigod ay pinalipad, at ang dugo ay tumagas mula sa kanyang bibig.
Ang lakas ng taong ito ay mas malakas pa kaysa sa Giant Shark King. Ang kapangyarihang labanan ng Yin Yang Lord ay napakalapit sa isang emperador. Siya ay walang kapantay laban sa lahat ng mas mahina kaysa sa isang emperador. Ang pag-atake ay nagpalipad sa batang si Demigod, Francis, at ang Ghost Corpse Thirst Array. Tulad ng inaasahan sa Yin Yang Lord. Ang taong ito ay ilang beses nang hinarang at pinigilan ang mga emperor sa nakaraan, ang Dark Soul King at ang Witch King ay napuno ng paggalang. Ito na ang wakas, ang lamig ng Yin Yang Lord ay sumanib sa Yin Yang Heaven Seal habang nagpadala siya ng isa pang palad patungo sa Ghost Corpse Thirst Array. Hindi maganda. Ang Skeletal Division Leader ay napasigaw sa gulat ng ang buong Ghost Corpse Thirst Array, Francis, at ang batang demigod ay hinayla patungo sa gitna ng Death Spirit Hell Array patungo sa kulay dugong whirlpool. 719. Ang kulay dugo na whirlpool ay nasa gitna ng Death Spirit Hell Array, at ang kapangyarihan nito ay maaaring lumunin at pinuhin ang Void God Realm Kings. Boom! Itinulak ng Yin Yang Heaven Seal ang Ghost Corpse Thirst Array, kasama si Francis, ang batang demigod, at ang Skeletal Division Leader. Kasabay nito, isang malakas na puwersa ng paghila ang nagmula sa whirlpool. Kung mahulog tayo sa whirlpool, masisira ang array. Tumalo ng puso ni Francis. Kung masira ang Ghost Corpse Thirst Array, si Francis at ang batang demigod ay wala ng proteksyon laban sa mga pulang sinag at mga lihim na diskarte ng Death Spirit Lords. Ito ay isang sandali ng buhay at kamatayan. Munting Kane. Umuungol si Francis nang lumitaw ang isang pares ng mga pakpak sa kanyang likod. Naiintindihan. Si Francis at ang demigod ay madaling makipag-usap sa Dark Heart Seed. Heaven-breaking Golden Feast. Ang demigod intent at fist intent ng batang demigod ay umabot sa isang hindi kapani-paniwalang mataas na antas. Ang espasyo sa paligid ng Hell Array ay nagsimulang manginig habang ang isang makinang na sinag ng gininto ang feast light ay nakipagsagupaan ng husto sa Yin Yang Heaven Seal. Boom! Isang malaking butas ang lumitaw sa selyo ng kamay ng Yin Yang Lord, at ang itim at puting screen ay nagsimulang manginig. Ang fist intent ng brat na ito ay tila mas malakas pa kaysa sa normal na emperor. Ang Yin Yang Lord ay bahagyang nabigla, ngunit ang pagkakaiba ng cultivation sa pagitan ng dalawa ay masyadong malaki. Ang lakas paglaban ng Yin Yang Lord ay walang kapantay laban sa sinumang mas mahina kaysa sa isang hari, at kahit na malalim ang layunin ng kamao ng batang demigod, hindi nagawang basagin ng huli ang pamamaraan ng una sa isang kamao lamang. Bahagyang naharang ang Yin Yang Heaven Seal. Bam! Ang batang si demigod ay umatras ng 12-dosenang metro at halos lumuwa ng isang subo ng dugo. Ang lakas, layunin, at kaluluwa ng Yin Yang Lord ay lahat ay malapit sa antas ng isang emperador. Sa one-on-one na labanan, mababa ang tsansa ni Francis na manalo kahit na ginamit niya ang kanyang eye bloodline. Guru! Hindi maganda. Sigaw ng Skeletal Division Leader habang hinihila ang Ghost Corpse Thirst Array patungo sa whirlpool. Pagkatapos ng lahat, hindi nagawang harangan ng batang demigod ang lahat ng pag-atake ng Yin Yang Lord. Sa napaka-kritikal na sandali. Kidlat na Wings Wind Flash. Isang kulay escarlate na liwanag ang lumipad patungo sa gitna ng whirlpool. Ang selyo ng Ice Emperor. Isang ice blue spear na tila umiral sa pagitan ng mga estado ng tubig at yelo ay lumitaw sa palad ni Francis at nagpatawag ng napakalaking bundok ng yelo. Boom! Ang bundok ng yelo ay kumikinang sa liwanag at perpektong dumaong sa whirlpool. Nagsimulang manginig ang buong Death Spirit Hell Array. Weng! Ang bundok ng yelo ay dumaong mismo sa whirlpool, ngunit ang whirlpool ay nagsimulang lumunin ang bundok, at ang kapangyarihan ng yelo ay nagsimulang sumalungat sa kapangyarihan ng paglamon. Halatang dehado ang bundok ng yelo, at humina ang aura nito. Seal! Nanlamig ang mga mata ni Francis, at isang set ng pinong asul na kaliskis ang lumitaw sa kanyang balat. Isang sinaunang nagyayelong kapangyarihan ang sumanib sa bundok ng yelo. Ang bundok ng yelo ay agad na naging 2 beses na mas malamig, at lahat sa loob ng ilang milya ng Francis ay nagsimulang magyelo. Whoosh! Whoosh! Whoosh!
Nagsimulang bumagal ang kulay dugo ng mga sinag nang lumapit sila kay Francis, at ang kanilang kapangyarihan ay nabawasan ng 50 hanggang 60% nang matamaan siya. Ding! 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 Ang mga kaliskis ni Francis ay tila nagmula sa isang sinaunang Ice Dragon, at ang kanyang depensa ay napakalakas. Ang whirlpool ay nagpakita ng mga palatandaan ng pagyayelo at halos tumigil sa pag-ikot. Malapit na. Pinatatag ng Skeletal Division Leader ang Ghost Corps First Array, na 12-dosenang metro lang ang layo mula sa whirlpool, ngunit sa kabutihang palad ang whirlpool ay pansamantalang nagyelo, kaya nawala ang puwersa ng pagsipsip. Yung Bloodline Aura. Kapansin-pansing nagbago ang mukha ng mga hari at looper. Ang Bloodline ng Heaven Sun Battle Race ng huli ay nanginginig. 10,000 sinaunang lahi. Mystic Ice-Scaled Race Bloodline. Paano siya magkakaroon nito? Ang tatlong Death Spirit Lord at Looper ay natigilan. Dahil sa pressure mula sa Mystic Ice-Scaled Race, hindi komportable ang mga bloodline ng Death Spirit Lords at Death Guards. Gamit ang pinalakas na Ice Imperial Spear, si Francis at ang kanyang Mystic Ice-Scaled Race bloodline ay maaaring pansamantalang ihinto ang whirlpool at bawasan ang kapangyarihan ng array. Atake! Umuungol si Francis habang ang kanyang malabong lilang buhok ay humihip sa hangin. Sa sandaling sinabi niya iyon, ang batang demigod at ang Skeletal Division Leader ay nag-counter-attack. Mapigil lamang ni Francis ang whirlpool sa loob ng ilang paghinga, at ito ay nagkaroon ng malaking pinsala sa kanyang bloodline. Malamig na ngumisi ang Yin-Yang Lord habang ang balangkas ng 5 daliri ay lumitaw sa kalangitan at durog patungo sa batang demigod at ng Ghost Corps First Array. Gumamit din ng mga diskarte ang Dark Soul King at ang Witch King, na pinipigilan ang batang demigod at ang Skeletal Division Leader. Ding! 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 Si Francis ay nakatayo sa tuktok ng bundok at hinarap din ang mga pag-atake ng mga sinag na kulay dugo at ng mga berdeng surot. Kidlat na Wings Wind Flash. Nawala si Francis mula sa bundok ng yelo at naiwasan ang radius ng Yin-Yang Heaven Seal. Halatang sumuko na siya sa pagsasara ng whirlpool sa yelo. Shua! Habang siya ay lumilipad, isang malakas na surge ng eye intent ang nagmula sa kanyang kaliwang mata. Mag-ingat sa eye bloodline technique ni Francis. Bulalas ni Looper at natigilan. Walang hangganan na maze. Ang tingin ng kaliwang mata ni Francis ay dumapo sa pinakamalakas na katawan ng Yin-Yang Lord. Ang Pictier King na ito ang sumupil sa kanila ng husto. Nanginginig ang katawan ng Yin-Yang Lord habang naaakit siya sa dreamy purple na mata ni Francis. Biglang nagbago ang tanawin sa paligid niya. Ang lahat ng nakikita ay napalitan ng isang higanteng labyrinth. Malamig na tumawa ang Yin-Yang Lord habang ang tanawin sa kanyang harapan ay nagsimulang matuno na parang nyebe. Parehong malapit ang kanyang layunin at kaluluwa sa antas ng isang emperador. Tulad ng inaasahan sa pinakamalakas na Death Spirit Lord. Ang kanyang kulay abong apoy ay nakakabawas din sa kapangyarihan ng aking eye bloodline technique ng 30 hanggang 40%, hindi nagulat si Francis. Sinusubukan lang niya ang mga bagay-bagay ngayon lamang upang maunawaan ang hanay ng impyerno at kung gaano nito nililimitahan ang kanyang lakas. 60% ay sapat na, tumanggo si Francis sa kanyang ulo. Ang Yin-Yang Lord ay madaling nakalusot sa Limitless Maze Illusion, at ang pangungutya ay lumitaw sa kanyang mukha, ngunit hindi nagtagal ay napagtanto niyang may mali. Si Francis ay hindi nagpakita ng mga palatandaan ng pagkatalo. Sa halip, ngumiti siya. Hindi, mag-ingat ka. Bulalas ng Yin-Yang Lord habang may naalala siya. Sa mga taong naroroon, siya ang may pinakamalakas na lakas at madaling harangin ang mga diskarte sa eye bloodline ni Francis, ngunit hindi iyon nangangahulugan na magagawa ng iba. Palaki ng enerhiya ng pag-iisip. Isang malakas na surge ng purple-colored mental energy ang lumitaw mula sa kaliwang mata ni Francis at tumago sa kulay abong nagninangas na hadlang. Boom! Ang kulay abong apoy ay nagpapahina sa mental energy spike ng 40%. Whoosh! Ang natitirang 60% ay tumama kay Looper, na namamahala sa isang array flag. Arg! Sigaw ni Looper.
Ang sakit na naramdaman ng kaluluwa ay 100 beses na mas malala kaysa sa sakit sa pisikal na katawan. Kahit na 60% na lang ng kapangyarihan ang natitira, halos himatayan si Looper. Ang lakas ng kaluluwa ni Looper ay halos nasa antas ng hari, ngunit ang mental energy spike ay direktang salungatan ng lakas ng kaluluwa, at mas mataas ang kay Francis. Kung mas malaki ang pagkakaiba sa lakas ng kaluluwa, mas mataas ang pinsala. Ang pagkakaiba sa pagitan ng lakas ng kaluluwa ni Francis at Looper ay napakalaki, at kahit na ang mental energy spike ay humina ng 40% dahil sa nagninangas na kulay abong hadlang, si Francis ay mayroon pa ring napakalaking kalamangan. Ang mental energy spike na ito ay kritikal na nasugatan ng kaluluwa ni Looper. Brat, mamatay ka! Ang Yin Yang Lord ay umuungal habang ang kanyang Pictier King intent ay sumusugod kay Francis at itinigil ang kanyang ikalawang round ng pag-atake. Kasabay nito, pinataas din ng Dark Soul Lord at ng Witch King ang kanilang pressure. Hehe, bahagyang tumawa si Francis habang ang kanyang mga pakpak ay malumanay na umaalingaw-ngaw at lumusab siya sa Ghost Corpse Cursed Array, na humaharang sa mga pag-atake kasama ang batang demigod at ang array. Looper, kamusta ang sugat mo? Tanong ng Witch King kay Looper. Ang kaluluwa ni Looper ay kritikal na nasugatan at nawalan siya ng kontrol sa array flag, na naging sanhi ng pagbaba ng lakas ng Hell Array. Sa sandaling ito, sure! Isang madilim na pilak na kidlat ang lumitaw at nagbigay ng matalim na kislap ng liwanag. Mag-ingat ka! Tumalo ng puso ng Witch King, ngunit huli na ang kanyang babala. Shoo! Isang punyal na tila anino ang tumusok sa puso ni Looper. Woo! Sinubukan ni Looper na magpumiglas, ngunit ang kanyang katawan ay namamanhid at nagsimulang bumagsak. Meow-meow! Ikinaway ng maliit na paws ang magnanakaw ang Shadow Kill Imperial Dagger, at isang malamig na kislap ng liwanag ang tumama kay Looper at sa ilang malapit na Death Guards. Arg! Agad na nanigas ang mga katawan ng mga kalapit na Death Guard dahil agad na nawasak ang kanilang life force. Looper. Third Highness. Kunin mo yang pusa. Bulalas ng 3 Death Spirit Lord at Death Guards. Matapos mawala ang isa sa mga pangunahing core, ang kapangyarihan ng Death Spirit Hell Array ay halatang mas mahina, at nagsimula itong magbunyag ng ilang mga kapintasan. Meow-meow. Ang maliit na paws ang magnanakaw ay naging kulay pilak na kulay abo at nawala sa hangin. Munting paws ang magnanakaw. Good job! Bumaba ang pressure kay Francis at sa maliit na paws ang magnanakaw. Noong itinatayo ng mga kalaban ang Death Spirit Hell Array, agad na nakita ni Francis na ang kahinaan ay si Looper. Sa 4 na array holders ng bandila, si Looper ang may pinakamababang cultivation, at ang pag-atake ni Francis laban sa Yin Yang Lord ay isang maliit na pagsubok lamang upang makalkula ang kinakailangang kapangyarihan. Kung tambangan ng munting paws ang magnanakaw ang Yin Yang Lord, napakababa ng tsansa nitong magtagumpay, at ito ay nasa malaking panganib. Ang target ni Francis ay si Looper na medyo mahina, at matagumpay niyang nalampasan ang puntong ito. Bago pa makapag-react ang 3 Death Spirit Lords, nagsimula na ang susunod na round ng opensa. Scarlet Destruction Eye Flame. Isang malakas na surge ng Eye Bloodline Flames ay nagmula sa kaliwang mata ni Francis, at isang bola ng transparent na kulay scarlata na apoy na naglalabas ng mapangwasak na aura. Sa loob, mayroon ding tipak ng God Tribulation Lightning. Boom! Dumagundong ang apoy patungo sa Witch King. Arg! Ang maputlang puting katawan ng Witch King ay natatakpan ng iskarlate na apoy, at nagsimulang kumalat ang aura ng pagkasira. Kahit na siya ay handa, ang magulong pag-atake ay nagpanik sa kanya. Weng! Isang layer ng malagim na puting apoy ang nakapalibot sa katawan ng Witch King at nakipag-ugnay sa Scarlet Destruction Eye Flame. Gayunpaman, ang kanyang alab ng masamang landas ay sinalungat ng layunin ng God Tribulation Lightning at ng kapangyarihan ng pagkasira, at ang kanyang apoy ay nagsimulang lumabo. 720. Ang Scarlet Destruction Eye Flame ay tumagal ng isang buong 3 paghinga bago namatay. Ang maputing katawan ng Witch King ay puno ng mga paso na mahirap mabawi. May natitira ding hindi masisirang aura.
Ang aura na ito ay hindi lamang naglalaman ng kapangyarihan ng pagkasira, mayroon ding layunin ng God Tribulation Lightning dahil pinagsama ni Francis ang ilan sa God Tribulation Lightning sa Scarlet Destruction Wind Lightning. Ang kanyang Scarlet Destruction ay Flame ay isa sa kanyang pinakanakamamatay na kakayahan, at maaari itong dumaan sa parehong pisikal at mental na mga dimensyon ng enerhiya. Hindi makalkula ang pinsalang dulot nito. Sa kasamaang palad, ang hadlang ng Death Spirit Hell Array. Si Francis ay bahagyang nagsisi. Ang kanyang Scarlet Destruction ay Flame ay humina lamang ng 30% dahil wala ng kontrol si Looper sa array flag, ngunit kung wala man lang array, ang pag-atake ay maaaring makapinsala sa Witch King at pumatay sa mga normal na hari. Gayunpaman, ang Witch King ay isang domain level king at hindi dapat maliitin. Ang eye bloodline ni Francis ay maaaring direktang mag-lock sa aking kaluluwa. Napakahina ng depensa ng aking spatial domain laban dito, masakit pa rin ang katawan at kaluluwa ng Witch King. Ang kapangyarihan ng pagkasira at ang layunin ng God Tribulation Lightning na naglalaman ng immortal na aura ay nagpahinto sa kanya sa pagbawi. Witch King. Ingat! Sumigaw ang Yin Yang Lord habang ang kanyang Peak Tier King intent ay durog patungo kay Francis, na nasa Ghost Corpse Cursed Array pa rin. Nag-aalala siya na si Francis ay gagamit kaagad ng isa pang eye bloodline technique, at alam nila na mayroon pa rin siyang mas nakakatakot na kasanayan. Bumaba ang kamay sa langit, at si Francis, ang batang demigod, at ang Skeletal Division Leader ay makakalaban lamang sa Yin Yang Lord. Kinokontrol ng Skeletal Division Leader ang ilang mga kamay ng puot at sinimulang i-erode ang hanay habang si Francis at ang batang demigod ang pangunahing puwersang opens iba. Boom! Boom! Ginamit ng batang demigod ang kanyang demigod intent at nakipag-clash sa Yin Yang Lord's Peak Tier King intent, na naging sanhi ng pagyanig ng Soul Dimension. Sa mga tuntunin ng layunin, ang batang demigod ay may kalamangan, ngunit ang kanyang lakas kaluluwa ay hindi pa ganoon kalakas. Nandyan din ako. Tumawa si Francis habang ang kanyang purple na buhok ay umihip sa hangin, at isang nakakatakot na pag-akyat ng soul-oriented eye bloodline power ay nagmula sa kanyang kaliwang mata. Bam! Nayanig ang sukat ng kaluluwa nang lumitaw ang isang malaking lilang eyeball at tila mababa ang tingin sa lahat. Ang kanyang intent sa mata ay lumitaw sa hindi makapaniwalang kalagayan. Wham! Boom! Boom! Dumagundong ang kulog kasabay ng hitsura ng eye intent. Kapahamakan. Isang malakas na pagsabog ang tumunog sa Soul Dimension, at maging ang katawan ng Yin Yang Lord ay nanginginig habang siya ay bumubulong ng ungol. Materializing intent. Paano ito posible? Hindi makapaniwala ang Yin Yang Lord. Punong-puno siya ng pagkabigla. Kung hindi dahil sa katotohanan na ang kanyang kaluluwa at layunin ay napakalakas, mas malakas pa kaysa sa normal na Peak Tier Kings na sugatan sana siya ng mga pag-atake ni Francis at ng batang demigod. Ang isip ng isang normal na hari ay mapipinsala o madudurog pa nga. Heaven Silang Palm. Hinabol ng batang si demigod habang sila ay may kalamangan, at itinulak niya ang ilang mabagal na palad. Sa sandaling iyon, ang kalapit na espasyo ay tila naging putik. Parang bumagal ang oras mismo. Tinatakpan ng langit ang 18 palad. Boom! 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 Ang mga gintong palad ay sunod-sunod na nagsimulang mag-lock sa black and white screen sa kalangitan. May Yin Yang Sky Seal. Naramdaman ng Yin Yang Lord na ang kanyang lihim na pamamaraan ay pinuputol mula sa kanya, at ang kapangyarihan na maaari niyang idagdag dito ay limitado. Scarlet Destruction Wind Lightning. Ang mga pakpak sa likod ni Francis ay pumuputok habang siya ay nagpatawag ng isang bagyo ng Scarlet Destruction Wind Lightning na bumagsak sa screen. Crack! Isang malaking puwang ang lumitaw sa black and white screen. Kidlat na wings wind flash. Si Francis ay naging isang arko ng kidlat na halos hindi makita. Whoosh! Agad na lumitaw ang arko ng kidlat malapit sa Witch King. Mag-ingat ka! Sabay na nagbabala ang Yin Yang Lord at ang Dark Soul Lord. Kunin mo ang suntok na ito. Ang Scarlet Destruction Lightning Wings ay mabilis na commandat habang si Francis ay nagpatawag ng isang rumaragasang bagyo na umaabot ng ilang milya ang lapad.
Anumang pulang sinag na malapit sa bagyo ay maglalaho. Huwag mo nang isipin iyon. Kinalma lang ng Witch King ang sarili mula sa Scarlet Destruction Eye Flame. Hindi siya nagpanik dahil nandoon pa rin ang harang ng hanay ng impyerno sa harap niya. Bukod sa sarili niyang depensa, may isa pang layer ng depensa sa harapan niya. Harang sa proteksyon ng ghost. Ang maputlang mga kamay ng Witch King ay nag-cross, at hindi mabilang na mga hiyawan ang lumitaw bilang isang hadlang na namuo sa kanyang harapan. Ang hadlang na ito ay isang madilim na globo, at isang layer ng malagim na puting apoy ang sumunog sa paligid nito. Dumating ang pag-atake ni Francis sa sandaling ito. Basag. Isang kamao na natatakpan ng Scarlet Destruction Wind Lightning ang nagdulot ng rumaragasang bagyo sa Witch King. Ito ang pinakamalakas niyang suntok. Naglalaman ito ng sukdulang bilis at ang nakakatakot na 10,000 Ancient Races bloodline. Basag. Ang kulay abong apoy at harang ng Hell Array ay agad na nabasag, at ang natitirang bahagi ng barrier ay nagsimulang manginig. Pang! Nanginig ang katawan ng Witch King, at naramdaman niyang pinigilan ang kanyang bloodline. Nagsimula ring lumabo ang Ghost Protection Barrier habang ang malagim na puting apoy ay nagsimulang mapatay. Napakalakas ng pag-atake. Ang tatlong Death Spirit Lord ay natigilan. Kung sila ay nasa one-on-one na laban ni Francis, ang Death Spirit Lords maliban sa Yin Yang Lord ay hindi niya makakapareha. Kunin mo ang isa pang kamao sa akin. Si Francis ay umungal habang ang kanyang kaliwang mata ay naglalabas ng malakas na paggulong ng eye intent na umaalingaw-ngaw patungo sa Witch King. Isang maselang patong ng kaliskis ang lumitaw sa kanyang balat, at isang malamig na puwersa ang nagyelo sa lahat sa loob ng 10 milya. Ang kapangyarihan ng bloodline ng 10,000 Ancient Races ay nag-freeze sa hadlang at pinigilan ito sa pagbawi. Whoosh! 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 Nagsimulang mag-freeze ang katawan ng Witch King, at ang malamig na hangin ay lumabas mula sa Ghost Protection Barrier at malagim na puting apoy. Mabilis! Iligtas mo ang Witch King. Kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ng Dark Soul King habang inilalahad niya ang kanyang kamay. Whoosh! Isang ilang daang metrong lapad na kamay ang bumaril kay Francis sa loob ng Soul Dimension. Ang kamay ng kadiliman na ito ay lubhang kakaiba. Ito ay 70% soul-based at 30% physical-based. Ang 70% soul-based na bahagi ng pag-atake ay naglalaman ng iba't ibang epekto tulad ng takot, gulat, kaguluhan. Ang mga normal na hari ay kailangang mag-ingat kung hindi ay masiraan sila ng isip. Gayunpaman, sa pagharap sa pag-atake ng Dark Soul Lord, hindi nag-effort si Francis na umiwas. Basag. Ang kamay ay tumama sa katawan ni Francis, at isang malamig na liwanag ang lumabas sa kanyang kaliskis. Nagsimulang manigas ang kamay at unti-unting nabasag. Para sa natitirang 70% soul-based attack, si Francis ay hindi naapektuhan. Ang espiritual na mata ng Diyos ni Francis ay halos immune sa pag-atake ng kaluluwa. Hindi siya kailanman naging dehado sa pagharap sa mga pag-atake ng kaluluwa sa kanyang buhay. Bukod pa rito, kahit na ang Dark Soul Lord ay may soul-based na katawan at may talento sa Tao of the Soul, ang kanyang soul strength ay hindi kasing lakas ng kay Francis. Hahaha. Tumawa ng malakas si Francis habang tinatamaan ang tama, at isang malamig na kislap ng liwanag ang nagsimulang mamuo sa kanyang palad bago bumaril patungo sa Witch King. Ang malamig na liwanag na ito ay naglalaman ng kapangyarihan ng bloodline ng Mystic Eye-Scaled Race. Ang puwersa nito ay maaaring magpadala ng mga normal na hari na lumilipad. Hindi. Lumitaw ang takot sa mga mata ng Witch King. Ang kanyang isip at katawan ay bahagyang nasugatan ng Scarlet Destruction Eye Flame, at ang eye intent pagkatapos ay naging dahilan upang hindi siya makahinga. Tumigil ka. Ang umaalingaw-ngaw na boses ng Yin Yang Lord. Yin Yang Sky-Splitting Sword. Isang higanteng itim at puting espada ang kumikinang sa hangin at tumama kay Francis. Ang kamao ng gintong emperador. Malamig nang umisi ang batang demigod habang nagpadala ng gintong kamao para harangin ang espada. Bam!
Ang itim at puting yin yang sword ay nagawang makaiwas sa pag-atake ng batang demigod at nagpatuloy sa pag-charge patungo kay Francis nang hindi bumababa ang bilis, ngunit ang ilan sa kapangyarihan nito ay nawala sa proseso. Sa parehong sandali. Boom! Ang Witch King ay pinalipad sa pamamagitan ng suntok. Tumutulo ang dugo mula sa kanyang bibig, ngunit agad din itong natigilan. Isang nakakatakot na lamig ang nagpalamig sa kanyang kadugo, at ang Ghost Protection Barrier ay naging isang grupo ng hamog na nagyelo na nagsimulang maglaho. Kahit na ang kanyang spatial domain ay nagyelo. Brat, mamatay ka! Ang higanting espada ng Yin Yang Lord ay dumaong kay Francis mula sa likuran. Bagamat bahagyang pinahina ito ng batang demigod, napakalakas pa rin nito. Sapat na iyon para patayin ang mga normal na domain level kings. Ice Imperial Spear. Hindi nag-effort si Francis na umiwas. Sa halip, isang ice blue na baluti ang nabuo sa paligid ng kanyang katawan sa ibabaw ng kaliskis. Matapos mapalakas ang Ice Imperial Spear sa Heaven's Legacy City, maaari itong maging iba't ibang anyo kabilang ang armor. Dang! Ang ice armor sa Francis ay nagsimulang pumutok ng damapo ang espada dito. Umiling si Francis, ngunit hindi siya nasaktan. Sa ilalim ng ice armor ay isang set ng asul na kaliskis na tila nagmula sa isang ice dragon. Sila ay Macelan at Tumpak. Isang maliit na dagwang sugat ang lumitaw sa asul na kaliskis, ngunit mabilis itong gumaling. Kailangang aminin ng isa na malakas ang pag-atake ng Yin Yang Lord. Nagawa nitong makalusot sa ice armor ng Ice Imperial Spear ni Francis kahit na nanghina ng kamao ng batang demigod. Gayunpaman, ang Yin Yang Lord, ang Dark Soul Lord, at ang Death Guards ay nataranta. Ang napakalaking depensa ni Francis ay nagulat sa kapwa-kaibigan at kalaban. Nasugatan ni Francis ang Witch King, pagkatapos ay nagawang harapin ang karamihan ng pag-atake ng Yin Yang Lord nang hindi nasugatan. Sa eksaktong oras na ito, habang ang Witch King ay nasugatan sa suntok ni Francis at isang layer ng hamog na nagyelo ang tumakip sa kanya, na nagpabagal sa kanyang bilis. Meow meow! Isang kulay pilak na kulay abong blur ang sumilay sa likod ng Witch King. 721. Yung pusa. Mag-ingat ka. Ang Skylar Lord at ang Dark Soul Lord ay nakakita ng mahinang kislap sa likod ng Witch King. Gayunpaman, ang kanilang mga pag-atake ay hindi sapat na mabilis. Ang Witch King ay nasugatan na, at isang patong ng hamog na nagyelo ang tumakip sa kanyang katawan, na nagpabagal sa kanyang pagtakbo. Shoo! Isang kulay pilak na kulay abo na guhit ang dumaan. Shoo! Isang maitim na misteryosong punyal ang tumusok sa ulo ng Witch King. Arg! Nanigas ang katawan ng Witch King habang nagpakawala ito ng nakakatakot na tili. Tumalsik ang dugo sa kanyang noo, mata, at mukha. Mukha siyang multo. Ang Shadowkill Imperial Dagger ay kritikal na nasugatan siya at ang kanyang life force ay nawasak, ngunit bilang isang Void God Realm King, mayroon siyang malakas na kaluluwa, at hindi siya agad napatay. Sa tingin mo saan ka pupunta? Malupit na ngiti ang ipinakita ng Witch King habang siya ay naging isang ilang metrong taas na nagninangas na multo. Hoo! Isang nakakatakot na alon ng mga apoy ng multo ang kumalat mula sa kanya. Meow! Ang maliit na paws ang magnanakaw ay nawala pagkatapos ng pag-atake. Napakasensitibo nito sa panganib, kaya nakatakas ito bago ang Witch King ay gumanti. Hari ng Bruha. Ang Skylar Lord at ang Dark Soul King ay nagpahayag ng ayaw na mga ekspresyon. Ginagamit ng kasalukuyang Witch King ang kanyang life force at kaluluwa para makapasok sa estadong iyon, at nasugatan na siya bago siya pumasok sa estado ng Flaming Ghost King. Kapag bumalik siya sa normal, malamang na mamatay siya. Wala sa mga nasasakupan ng Emperor of Death ang simple. Naging seryoso ang ekspresyon ni Francis. Naabot nila ang hakbang na ito at hindi pa rin nagawang patayin ang Witch King. Ang lahat ng mga nasasakupan ng Emperador ng Kamatayan ay mas malakas kaysa sa ibang mga tao ng parehong paglilinang. Sa sandaling ito, ang Skylar Lord at ang Dark Soul King ay nagpakawala ng kanilang mga pag-atake kay Francis.
Si Francis ay hindi natakot sa mga pag-atake ng Dark Soul King, ngunit ang lakas ng labanan ng Skylar Lord ay malapit sa isang Emperor. Gayunpaman, ang lahat ng mga pag-atake ay hindi nakuha ang kanilang target dahil nawala si Francis. Teknolohiya sa paglipad ng Lightning Wings. Isang malabong liwanag ang tila bumasag sa mismong kalawakan habang ito ay kumikislap. Sa sumunod na sandali, lumitaw ang isang pares ng Scarlet Destruction Wind Lightning Wing sa likod ng Witch King. Shoo! Wind Lightning Wing Slash. Ang pares ng mga pakpak ay naglabas ng isang mapang wasak na aura habang sila ay naglalaslas patungo sa ulo ng Witch King. Hindi ka panipaniwala, ang pag-ataking ito ay nakatutok mismo sa bahagi kung saan sinaksak ng maliit na paws ang magnanakaw ang Witch King. Higit pa rito, ang Witch King ay kakapasok lang sa Flaming Ghost King na estado na ito at hindi pa nakakapag-stabilize. Arg! Isang sigaw ng kawalan ng pag-asa. Lightning Wings Flying Technique. Nakita ng God Spiritual Eye ni Francis ang pagbabago ng enerhiya sa loob ng katawan ng Witch King at muling nawala. Boom! Agad na sumabog ang nag-aalab na Witch King, na naging libu-libong ball ang apoy na bumaril sa lahat ng dako. Shoo! Mabilis na umalangaw-ngaw ang mga pakpak ni Francis at itinulak siya palabas ng ilang daang metro, na wala sa saklaw ng pangunahing pagsabog. Gayunpaman, kahit na noon, may sakit pa rin na nagmumula sa kanyang kaliskis na balat. Hari ng Bruha. Ang Skylar Lord at ang Dark Soul King ay umuungal habang pinapanood nila ang Witch King na sinisira ang sarili. Ang pag-atake ni Francis ay kasing bilis ng kidlat. Nang siya ay umatake, ang lahat ay nagawa sa isang iglap tulad ng dating Wind Lightning Emperor. Sa sobrang bilis, walang makatiis sa kanyang mga pag-atake. Ito ang Wind Lightning Inheritance, isang mana na naglalayong sukdulan ang bilis at pinsala. Meow meow. Sa sandaling ito, lumitaw ang maliit na paws ang magnanakaw sa balikat ni Francis at hinigit ang kanyang leeg. Ang pusa at tao ay nasa labas na ngayon ng mga hadlang ng Death Spirit Hell Array. Nakaalis na si Francis sa napakalaking butas, at ngayong nawala ang Death Spirit Hell Array ng dalawa sa mga pangunahing array holder, ang kapangyarihan nito ay nabawasan ng higit sa kalahati, at hindi ito malayong gumuho. Ngayon din. Ang batang si Demigod ay sumugod sa harapan at pinona ang Ghost Corpse First Array patungo sa butas. Ang mga puso ng Skylar Lord at ng Dark Soul King ay nahulog. Matagumpay na natalo ni Francis ang Death Spirit Hell Array, at ang maliit na paws ang magnanakaw ay gumanap ng mahalagang papel dito dahil ang mga pag-atake mula sa labas ng hanay ay mas malakas kaysa sa loob ng hanay, kaya naman napakahirap para kay Francis na patayin ang Witch King. Kidlat na Wings Wind Flash. Kumaway ang mga pakpak ni Francis, ngunit hindi siya bumalik sa hanay. Arg! Umalangaw-ngaw ang mga hiyawan mula sa Death Guard sa labas ng Death Spirit Hell Array. Sa tuwing gumagalaw ang Wings of Wind at Lightning, kahit isa o dalawang Death Guards ang papatayin. Meow meow. Ang maliit na paws ang magnanakaw ay nilalaro ang Shadow Kill Imperial Dagger, at maaari itong pumatay ng kahit na mga phantom figure gamit nito. Weng! Ang Death Spirit Hell Array ay nagsimulang manginig at naging hindi matatag. Parami ng parami ang mga butas at kapintasan ang nabunyag. Pagkatapos ng lahat, sinusuportahan din ng mga Death Guard na ito ang bahagi ng array. Matapos mawala ang dalawang hanay na may hawak ng bandila at isang grupo ng mga Death Guard, nagsimula na itong masira. Ang Skylar Lord at ang Dark Soul King ay umuungal habang pinapanood nila ang pagkamatay ng mga Death Guard. Skylar Sky Seal. Ang Skylar Lord ay sumuko sa hanay dahil ang kalahati ng kanyang katawan ay naging puti habang ang isa pang kalahati ay naging itim. Itinaas ng Skylar Lord ang kanyang kamay, at ang kalangitan sa itaas ay nagsimulang masira ng isang itim at puting liwanag. Parang nagbago ang langit. Biglang nanlamig ang figure ni Francis. Para siyang bumagsak sa putik, at nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Nang hindi nangangailangan ng anumang pansin sa Death Spirit Hell Array, ang Skylar Lord Skylar Sky Seal ay mas malakas kaysa dati. Mamatay. Ikinaway ng Skylar Lord ang kanyang kamay, at isang napakalaking itim at puting palad ang lumitaw at tila pinawi ang kalangitan.
Ang langit at lupa sa malapit ay kinokontrol niya habang ang kanyang pag-atake ay bumagsak kay Zhao Fen. Masyadong malaki ang saklaw ng pag-atake, at hindi nakatakas si Francis kahit na sa kanyang lightning wings flying technique. Ang pangunawa ng Skylar Lord sa langit at lupa ay napakalapit sa isang emperador. Makakalaban lang ito ni Francis. Isang malamig na baluti ang lumitaw sa kanyang katawan, at ang bloodline ng Mystic Ice-Scaled Race ay na-circulate sa maximum. Mga pakpak ng kidlat na nakatikip sa langit. Ang mga pakpak sa likod ni Francis ay biglang lumawak at naging ilang daang metro ang lapad. Sa kanya bilang sentro, lahat sa loob ng 12-dosenang milya ay natakpan ng Scarlet Destruction Wind Lightning Storm, at ang kontrol ni Francis sa Wind Lightning ay tumaas ng husto sa sandaling ito. Nagbigay ng mahinang dagandong si Francis at pinakipot ang kanyang 10,000 sinaunang lahi sa kanyang kamao, na nagpatawag ng rumaragasang bagyo na bumangga laban sa pag-atake ng Skylar Lord. Sa pag-ataking ito, ginamit ni Francis ang lahat ng kanyang True Yuan at Bloodline power. Sa sandaling ito, tumaas ang aura ng Bloodline na kapangyarihan ni Francis at True Yuan, at ang Scarlet Destruction True Yuan ay umabot sa limitasyon. Boom! Nanginig ang katawan ni Francis, at ang kanyang Scarlet Destruction True Yuan ay naging mas malakas. Mas malakas pa ito ng kaunti kaysa sa normal na Kings. Sa katotohanan, ang kalidad ng True Yuan ni Francis ay napakataas na at hindi malayo sa antas ng isang hari, na dahil sa Ancient Dream Realm at sa tulong ng dugong demigod. Ngayon, ang dami ng True Yuan ni Francis ay umabot sa pinakamataas na Great Origin Core Realm. Kalahating hakbang lang ang layo niya sa Void God Realm. Bang! Isang malakas na pagsabog ang tumunog sa kalangitan, at ang Skylar screen ay lumabo ng 40%. Yung batang yon. Ang Skylar Lord ay bahagyang natarante at hindi makapaniwala. Sure! Nagsimulang mabasag ang mga pakpak sa likod ni Francis hanggang sa bumalik sila sa orihinal na sukat, at lumipad siya patungo sa batang demigod at sa Ghost Corpse Cursed Array. Tumutulo ang dugo mula sa bibig ni Francis habang lumilipad siya sa hangin. Tulad ng inaasahan sa isang peak-tier king na walang kapantay laban sa sinumang mas mababa sa isang emperor, bumilis ang bilis ng paghinga ni Francis habang pinupunasan niya ang dugo. Ang pagkakaiba sa paglilinang ay napakalaki. Bagamat nagawa niyang harangan ang pag-atake ngayon lang, siya ay nasugatan ng husto, at naubos niya ang napakalaking halaga ng kanyang True Yuan. Kung ang dami lang ng True Yuan ni Francis ay makakaabot sa antas ng isang hari, naniniwala siya na madali niyang makakalaban ang isang peak-tier king kahit na hindi ginagamit ang kanyang God's Spiritual Eye. Nagawa niyang lumaban sa isang peak-tier king sa antas ng Giant Shark King sa maikling panahon, ngunit kung magtagal ang laban, ito ay magiging masama para sa kanya. Gayunpaman, ang Skylar Lord ay mas malakas kaysa sa Giant Shark King. Ang kanyang intent, battle power, at soul ay lahat ay napakalapit sa isang emperor. Maging ang mga diskarte sa eye bloodline ni Francis ay hindi masyadong epektibo laban sa kanya. Guru. Matagumpay na nakasama ng batang demigod at ng Ghost Corpse Cursed Array si Francis, na nagpakawala ng hininga habang kumukuha siya ng ilang mga kayamanan at mapagkukunan upang mapunan ang kanyang naubos na enerhiya. Sa tulong ng batang demigod at Ghost Corpse Cursed Array, mas mataas ang tsansang manalo ni Francis. Sa kabilang panig, ang Skylar Lord ay mayroon lamang isang Death Spirit Lord, medyo higit sa 12 ng Death Guards, at isang punit-punit na hanay. Munting Kane, ang kailangan mong gawin ngayon ay pigilan ang Skylar Lord, utos ni Francis. Kahit na malaki ang pagkakaiba sa cultivation, nagawang pigilan ng batang demigod ang Skylar Lord in terms of intent. Yes, Master. Ang balat ng batang demigod ay naging ginintoang, at ang kanyang demigod na potensyal sa bloodline ay pinisil. Sa pamamagitan ng laban na ito, mas mabilis na nakabawi ang lakas ng batang demigod. Tinatakpan ng langit ang 18 palad. Inilabas ng batang si demigod ang ilang palad. Bam! 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 Ang malalalim na gininto ang palad na tila pumipihit sa langit at lupa ay bumaril. Anumang lugar na nahulog sa radius ng gininto ang liwanag ay bumagal na parang ang oras mismo ay bumagal.
Ang lugar sa paligid ng Skylar Lord ay nakalock at pinaghigpitin. Sino ka ba? Kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ng Skylar Lord. Bagaman maaari pa rin niyang gamitin ang kanyang mga lihim na pamamaraan, ang mga ito ay pinaghigpitin at pinahina. Sa mga tuntunin ng pakikipaglaban, ang batang demigod ay hindi niya katapat, ngunit ang batang demigod ay nagawang higpitin ang kanyang lakas sa pamamagitan ng paggamit ng Supreme Secret Technique, ang Heaven Silang Palm. Hanggat nagpapatuloy ang Heaven Silang Palm, ang kanyang mga kilos at galaw ay paghihigpitan. Kahit si Emperor Marduk ay hindi napigilan, at ang Lord ay isa lamang hari. Magandang trabaho. Masaya si Francis. Mukhang hindi nasayang ang Demigod Revival Plan. Kasabay nito, ang isang malakas na pag-akyat ng kapangyarihan ng I Bloodline ay nagmula sa kanyang kaliwang mata, at isang maitim na pilak na busog ang lumitaw sa kanyang kamay. Ang tagumpay ay dahan-daang tumagilid patungo sa tagiliran ni Francis. Ang kailangan niyang gawin ngayon ay dagdagan ang pagkakataong ito. 722. Skylocking Bow. Ang dark silver bow sa kamay ni Francis ay nagpakita ng mga mahiwagang marka habang kumikinang ito ng pilak. Nagsimulang mabuo ang isang nagniningning na gininto ang palaso sa bowstring, at isang surge of sharpness na tila kayang tumago sa kalawakan ay lumabas mula rito. Naramdaman ng Skylar Lord sa kabilang panig na nanlamig ang kanyang katawan. Parang may kung anong mixing matalas na aura ang nakalock sa kanya. Ang kanyang layunin ay pinipigilan na ng Heaven Silang Palm ng batang demigod, kaya halatang hindi niya naiwasan ang pag-atake ng Skylocking Bow. Whoosh! Ang gintong araw ay tumama sa kalawakan sa isang kisap mata. Bam! Ang gintong araw ay tila lumabas sa isang portal nang tumama ito sa ulo ng Skylar Lord. Ang araw na ito ay naglalaman ng kapangyarihan ng Scarlet Destruction Wind Lightning ni Francis, pati na rin ang layunin ng God Tribulation Lightning. Higit pa rito, naglalaman ito ng talas at spatial na katangian ng mismong Skylocking Bow. Ito ang pinakamalakas na palaso na naitama niya sa kanyang buhay. Maaari itong pumatay ng mga normal na kings at malubhang makapinsala sa domain level kings. Boom! Hindi ito nagawang iwasan ng Skylar Lord, at walang epekto ang kanyang spatial domain. Kahit na sinubukan niyang lumipat sa gilid, nataman siya ng gintong palaso. Hindi niya maiwasang mapaungol habang ang kanyang itim at puting katawan ay pumipihit mula sa pagsabog ng gintong palaso. Nanginig ang katawan ng Skylar Lord, at ang pagsabog ay nag-iwan ng mga sugat sa kanya. Dahil tumama ang palaso sa kanyang ulo, pati ang kanyang isip ay nanginginig. Palaki ng enerhiya ng pag-iisip. Isang malamig, purple na mental energy spike ang lumabas mula sa kaliwang mata ni Francis at tumusok sa kaluluwa ng Skylar Lord. Hinarap ng Skylar Lord ang sunod-sunod na pag-atake, at isang matinding kirot ang nagmula sa kanyang isipan na naging dahilan ng paglabas ng malamig na pawis sa kanyang noo. Sa mga tuntunin ng lakas ng kaluluwa, si Francis ay nasa antas ng Skylar Lord, ngunit medyo mahina pa rin siya. Pagkatapos ng lahat, ang kaluluwa at layunin ng Skylar Lord ay halos umabot na sa antas ng isang emperador. Gayunpaman, ang mental energy spike ni Francis ay ginamit sa pamamagitan ng kanyang God's Spiritual Eye, at dahil nilinang niya ang 10,000 Divine Thoughts Technique at ang Dark Eye Secret Technique, ang kanyang mastery at comprehension sa Tao of the Soul ay nalampasan ang Skylar Lord. Higit pa rito, ang mental energy spike na ito ay isang mabilis na pag-atake ng kidlat. Lumakas ang sakit sa isipan ng Skylar Lord habang bahagyang nasugatan ang kanyang kaluluwa. Higit pa rito, na-absorb ng kaluluwa ni Francis ang kapangyarihan ng God Tribulation Lightning, kaya ang kanyang mental energy spike ay naglalaman ng aura ng God Tribulation Lightning. Skylar Lord, okay ka lang ba? Bulalas ng Dark Soul King. Ang Dark Soul King ay pinipigilan ng 4 na higanteng kamay ng puot mula sa Ghost Corp's Thirst Array. 100 pares ng pulang mata ang bumuo ng nakakatakot na alon ng mental energy sa loob ng Ghost Corp's Thirst Array, at ang usok ng array ay muling umabot sa 10 milya. Nawala ng Death Spirit Lords ang Death Spirit Hell Array at ngayon ay talagang dehado. Ang langit ay nagtatatak ng 18 palad.
Ang mga palad ng batang demigod ay patuloy na nakatulak palabas at hinihigpitan ng Skylar Lord. Higit pa rito, ginamit pa niya ang kanyang sacred body fist techniques. Sa pinagsamang puwersa ni Francis at ng batang demigod, matagumpay nilang nasugpo ang Skylar Lord. Ang mga pag-atake ni Francis ay maaaring magmula sa malayo o sa malapitan, at mayroon siyang hindi mapigilan na mga diskarte sa I Bloodline. Ang kanyang bilis ay kasing bilis ng kidlat, at ang kanyang pagtatanggol sa linya ng dugo ay mas dambuhala kaysa dati. Madali niyang harangan ang mga pag-atake mula sa domain level kings. Banal na liwanag ng pagkawasak. Isang kapansin-pansing berdeng sinag ng matalim na liwanag ang dumaan sa screen ng Skylar at sa itim at puting liwanag sa paligid ng Skylar Lord. Ang banal na liwanag ng pagkasira ay maaaring magpakalat ng anuman, at ang liwanag ng proteksyon sa paligid ng katawan ng Skylar Lord ay nagsimulang lumabo at halos ganap na maglaho. Hindi maganda. Ito ay isang bihirang uri ng dispersion technique. Ang gulat ay lumitaw sa mukha ng Skylar Lord sa unang pagkakataon. Ang kanyang bloodline ay hindi itinuturing na malakas. Hindi ito kasing lakas ng bata na si Demigod, ibig sabihin puro teknik at skill ang depensa niya. Gayunpaman, si Francis ay may maraming diskarte sa I Bloodline na maaaring kontrahin siya, kabilang ang Divine Light of Destruction na maaaring magpakalat ng anumang uri ng teknik. Hehe, hindi pa tapos, isang malabong ngiti ang lumitaw sa mukha ni Francis. I Soul Shooting Line. Isa pang sinag ng malamig na liwanag ang dumagundong sa Skylar Lord. Whoosh! Isang malamig na layunin ang nagsimulang masira ang kaluluwa ng Skylar Lord, at ang kanyang katawan ay nanlamig. Sa ilalim ng paghihigpit ng mga pag-atake ng batang demigod at Francis, sa wakas ay nagsiwalat siya ng ilang mga kapintasan, at sa mga sandaling ito ay pinakahalata ang mga bahid. Una, napinsala ng mental energy spike ang kanyang isip, kaya wala siya sa kanyang peak state. Pangalawa, pinahina ng Divine Light of Destruction ang kanyang mga depensa at halos masira ang mga ito. Pangatlo, ang I Soul Shooting Line ay nabawasan ang kanyang bilis, at maging ang kanyang mga iniisip. Sa sandaling ito, miyaw-miyaw. Isang silver gray na blur ang lumabas mula sa tagiliran ng Skylar Lord, at isang misteryosong dagger ang lumitaw na parang lumabas ito sa isang portal. Shoo! Ang Shadow Kill Imperial Dagger ay madaling tumama sa panlaban na kalasag at ginawang tumalsik ang dugo kung saan-saan, ngunit ang dugo ay nagyelo. Ang katawan ng Skylar Lord ay muling nanigas. Ang nagyayelong epekto ng I Soul Shooting Line at ang pamamanhid na epekto ng Shadow Kill Imperial Dagger ay naapektuhan. Sa katotohanan, kung ang Skylar Lord ay nasa kanyang tuktok, ang pagyayelo at pamamanhid na mga epekto ay hindi talaga makakaapekto sa kanya. Gayunpaman, ang Skylar Lord ay sinasalakay ng magpahayag siya ng kahinaan. Isang malakas na pakiramdam ng panganib ang biglang lumitaw sa kanyang puso. Shua! Isang ilang metrong haba na transparent na talim na kumikinang na may aura ng kidlat at pagkawasak na lumalas mula sa loob ng katawan ng Skylar Lord. Sa sandaling iyon, napuno ng dugo ang hangin. Hindi ito mablock. Yung galaw. Bulalas ng Dark Soul King sa kabilang panig, at kumalat ang takot sa mukha ng Skylar Lord. Ang paghihigpit, pagpapakalat, at pagpapahina ay lahat ng paghahanda para sa huling Void Space Eye Slash. Void Space Eye Slash. Bumalik sa normal ang soul power sa kaliwang mata ni Francis. Naubos na niya ang maraming enerhiya mula sa mga diskarte sa I Bloodline, ngunit ang transparent na blade na may aura ng destruction ay halos tinadtad sa kalahati ang katawan ng Skylar Lord at mabilis na sinira ang kanyang life force. Ang kamao ng gintong emperador. Ginamit ng batang demigod ang pagkakataong ito at nagpalabas ng gininto ang kamao na lumaki ng lumaki bago bumasag sa katawan ng Skylar Lord, na nagpatalsik ng dugo sa lahat ng dako. Nakita ng espiritual na mata ng Diyos ni Francis na ang mga organo at pisikal na katawan ng Skylar Lord ay nawasak na lahat. Skylocking Bow. May naalala si Francis at agad na kinuha ang Skylocking Bow. Weng! Isang itim at puting Yuan Soul ang nagpumiglas at tumalon palabas mula sa katawan. Whoosh! Isang gintong araw ang agad na pumutok sa katawan at pinasabog ito, agad na nasugatan ang Yuan Soul.
With a whoosh, mabilis itong tumakbo sa malayo. Ang bilis nitong Yuan Soul ay nalampasan kahit na ang mga normal na Emperor. Skyler Lord, tatakpan kita. Si Francis ay magpapaputok na sana ng isa pang arrow, ngunit ang Dark Soul King ay naniningil ng walang pakialam kung magkano ang dapat niyang bayaran. Pilit na lumawak ang katawan ng Dark Soul King sa ilang daang metro. Siya ay naging higit na isang Diablo, at naglabas siya ng aura ng pagkasira. Ang Diablo na ito ay natatakpan ng itim na apoy, at ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban ay umabot sa limitasyon ng isang hari napakalapit sa kapangyarihan ng isang emperador. Halos hindi siya napigilan ng Heaven Seal Palm ng batang demigod at ng Ghost Corpse Cursed Array. Pinapalakas ang iyong lakas sa pamamagitan ng paggamit ng isang lihim na pamamaraan. Gayunpaman, ang iyong lakas kaluluwa ay nananatiling pareho, malamig na ngumisi si Francis. Sa pagharap sa sitwasyong ito, isang suntok lang ang ipinadala niya. Illusion Maze Domain. Ang suntok na ito ay naglalaman ng malaking soul-based spatial domain. Agad na naging magulo ang pakiramdam ng Dark Soul King, at natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang malaking sinaunang lungsod. Bam! Si Francis, ang batang demigod, at ang Ghost Corpse Cursed Array ay nagsimulang salakayin ang mga mahahalagang punto ng Dark Soul King. Bagamat malakas ang kanyang anyo ng demonyo, wala itong nagawa kundi ang tumayo doon at mabugbog. Lord Dark Soul King. Ang kalapit na natitirang 10 o higit pang mga Death Guard ay sumigaw sa takot. Ang Dark Soul King ay tinamaan na parang punching bag. Nagsimula siyang sumigaw, ngunit paikot-ikot lang ang nagagawa niya. Hari ng Dark Soul. Ang Yuan Soul ng Skyler Lord ay napuno ng hindi pagpayag. Hindi natin hahayaang mamatay ang mga Lord ng ganito. Ilang mas mataas na ranggo na Death Guard ang nagtipon. Ang magagawa lang natin ngayon ay humingi ng tulong sa Emperador. Ngunit ang Emperor ay nagpapahinga pa rin, at ang kanyang kapangyarihan kaluluwa ay hindi pa ganap na nakakabawi. Higit pa rito, siya ay napakalayo mula rito. Nakipag-usap ang mga Death Guard sa isa't isa. Paano natin malalaman kung hindi natin susubukan? May kabuuang 9 na Death Guard, ang bawat isa ay kumuha ng Token of Death at nagpadala ng espesyal na mensahe. Makalipas ang 2 paghinga. Weng! Ang 9 na Token of Death ay yumanig at konektado sa isang bagay. Magaling! Nakarating na tayo sa Emperor, puno ng kagalakan ang nangungunang Death Guard, at mabilis niyang isinalaysay ang sitwasyon. Kaagad pagkatapos nito. Shua! 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 9 na Token of Death ang sabay-sabay na lumutang sa hangin. Ang bawat token ay kasing itim ng tinta at nagbigay ng sinaunang aura. Ang salitang kamatayan ay inukit sa bawat isa, at nagbigay ito ng aura ng kamatayan. Sa sumunod na sandali, nagsimulang magtipon ang 9 na Token of Death hanggang sa bumuo sila ng isang nakamamanghang layunin ng kamatayan. Iyon. Ang mga puso ni Francis at ng batang demigod ay nanginginig, at ang kanilang mga ekspresyon ay nagbago ng malaki. Isang pares ng itim na mga mata ang lumitaw at nagsimulang umikot sa itaas ng 9 na Token of Death. Ito ay tulad ng isang whirlpool na konektado sa mundo ng kamatayan. Mata ng kamatayan. Bulalas ng mga taong naruroon. Mahusay. Naramdaman ito ng mga Death Guard at ng Skyler Lord at nagpahayag ng mga masasayang ekspresyon, habang si Francis, ang batang demigod, at ang Skeletal Division Leader ay naramdaman na tinakpan sila ng anino ng kamatayan. So, isa ito sa mga inapo ng 8 Great God Eyes, ang Eye of Death. Huminga ng malalim ang batang si demigod. Pakiramdam niya ay nasa freezer siya. Ang kanyang kaluluwa ay nanginginig ng hindi mapakali na para bang wala siyang kontrol sa kanyang buhay. Tingnan. Ng kamatayan. Isang malamig na boses ang umalangaw-ngaw sa buong kaluluwa dimensyon, at lahat ng bagay sa loob ng 10,000 milya ay naging patay tahimik. Ang mata ng kamatayan na lumitaw sa kalangitan ay parang heavenly daw habang nakatingin ito mula sa itaas ng direkta patungo kay Francis. 723. Sa kalangitan sa itaas ng walang limitasyong karagatan, ang isang pares ng itim na mga mata ay tumingin sa ibaba na parang sila ang heavenly daw.
Naglalaman sila ng whirlpool na tila umabot sa mundo ng kamatayan. Tingnan. Ng kamatayan. Isang malamig na boses ang umalangaw-ngaw sa buong karagatan. Sa sandaling ito, lumitaw ang mata ng kamatayan at ginamit ang ipinagbabawal na pamamaraan ng soul daw na napakatanyag sa buong Kang Ocean. Lahat sa loob ng 10,000 milya, maging sila ay mga tao, mga hayop, lahat ay natakpan ng anino ng kamatayan, at nagsimula silang manginig ng hindi mapakali. Hindi nila nagawang hadlangan ang kapangyarihang ito. Para bang ito ang mismong heavenly daw. Ito ay tulad ng isang matanda na namamatay sa katandaan. Hindi nila mapigilan ang mga yapot ng kamatayan. Ang layunin ng kamatayan ay katulad ng layunin ng panahon. Pareho silang mga kapangyarihan na hindi kayang balikan ng langit at lupa. Bahagyang pamilyar si Francis sa pakiramdam na hindi niya makontrol ang kanyang buhay. Bumalik sa Purple Saint Ruins, nang harapin niya ang kapangyarihan ng Token of Death sa unang pagkakataon, nagkaroon ng ganoong damdamin si Francis. Ang pagkakaiba lang ay ang titig ng kamatayan, mula noon ay isang pinasimpleng bersyon lamang, habang sa pagkakataong ito, ang mata ng kamatayan mismo ay lumitaw sa hangin. Ito ay hindi mabilang na beses na mas malakas kaysa dati. Itong pakiramdam. Naramdaman ng Skeletal Division Leader na nasa Ghost Corp's Cursed Array na parang aalis ang kaluluwa nito sa katawan nito, at nagsimulang sumigaw ang kaluluwa nito. Ito ay isang shockwave lamang mula sa Gaze of Death. The Eye of Death controls the intent of death and counters every living thing, especially souls. Huminga ng malalim ang batang demigod. Nabigla siya. Isinasantibi ang katotohanan na hindi pa niya nararating ang Void God Realm, kahit na naging hari siya o maging isang emperor, hindi pa rin siya kumpiyansa na mahahadlangan niya ang kapangyarihang ito. Halos walang nakalampas sa Emperor ng kamatayan sa mga tuntunin ng pag-unawa sa kamatayan at mga kaluluwa. Naging mabilis ang paghinga ng batang demigod nang maramdaman niyang pinipilit ang kanyang kaluluwa. Bagamat ang sensasyon ng kamatayan at panganib na naramdaman niya ay hindi kasing lakas ng naramdaman ng Skeletal Division Leader, ang pakiramdam ng hindi niya makontrol ang kanyang buhay ay nagpabagabag sa kanyang pakiramdam. Hindi niya maiwasang tumingin kay Francis, ang kabataang may ligaw na kulay ube na buhok na siyang tunay na target ng Gaze of Death. Ang Gaze of Death ay teknikal na itinuturing na isang target na kasanayan sa pag-atake, ngunit dahil ang layunin ng kamatayan nito ay napakalakas, maaari pa nitong hilahin ang mga kaluluwa ng mas mahihinang nilalang sa malapit. Natigilan si Francis at nagsimulang magpumiglas. Isang hindi mapigil ang kapangyarihan ng kamatayan ang tumakip sa kanyang katawan. Ang kanyang kaluluwa at kamalayan ay nabalot ng ipinagbabawal na kapangyarihang ito at malapit nang umalis sa kanyang katawan. Halos hindi makontrol ni Francis ang kanyang katawan, at ang pawis ay lumitaw sa kanyang noo, ngunit ang lakas ng loob sa kanyang mga mata ay hindi kumukupas. Gaze of Death. This move again. Emperor of Death, hindi ka ba maaaring maging mas malikhain? Ang lilang liwanag sa kaliwang mata ni Francis ay lumakas nang magsimula itong umikot sa 10,000 Divine Thoughts Technique, ang Supreme Soul Dao Technique, upang labanan ang puwersa ng paghila. Boom! Ang eye intent ni Francis ay bumuo ng isang bundok na bumagsak sa itim na mata. Ang lalaking ito. Ang 9 na Death Guard ay hindi makapaniwala dahil sila ay protektado sa likod ng mga Token of Death. Ang paglaban ni Francis laban sa Gaze of Death ay mas malakas kaysa kay Emperor Marduk. May kakayahan pa siyang mag-counter-attack. Gaze of Death. Paanong hindi ako magiging handa para dito? Isang lilang karagatan ang lumitaw sa kaliwang mata ni Francis. Gamit ang kanyang eye intent, nagawa niyang labanan ang Gaze of Death kahit na ito ay isang pakikibaka. Nabasa na ni Francis ang mga alaala ng isang Death Guard noon pa man, kaya alam niya na ginamit ng Emperor of Death ang discarding ito para alisin ang kaluluwa ni Emperor Marduk. Iyon ay isa lamang sa mga dahilan, ngunit may isa pang mas mahalagang punto. Naintindihan din ni Francis ang Dark Eye Secret Techniques kanina, na naglalaman ng mga teknik ng Emperor of Death.
Bagamat hindi ito naglalaman ng maraming nakakasakit na diskarte o ang paglalarawan ng mismong Gaze of Death, hindi iyon naging hadlang kay Francis na maunawaan kung paano gumagana ang kapangyarihan ng kamatayan. Dahil dito medyo handa si Francis para sa pagtingin ng kamatayan. Ang kanyang God Spiritual Eye ay lubhang nababanat laban sa mga pag-atake ng Soul Daw sa simula, at ang 10,000 Divine Thoughts Technique ay isang pinakamataas na lihim na pamamaraan na kahit na ang ibang mga Emperor ay gusto. Emperor ng Kamatayan. Ang malamig na pagngisi ni Francis ay umalangaw-ngaw sa Soul Dimension, dapat ay kailangan mo ng isang buwan ng pahinga upang ganap na mabawi ang iyong kapangyarihan sa kaluluwa, ngunit sa ngayon, kalahating buwan pa lang ang lumipas at gumagamit ka na ng ipinagbabawal na lihim na pamamaraan. Nang marinig iyon, bumagsak ang puso ng mga Death Guard at ang Yuan Soul ng Skylar Lord. Ang mga ipinagbabawal na pamamaraan ay gumamit ng maraming enerhiya, at ginagamit ito ng Emperador ng Kamatayan mula sa napakalayong distansya. Wala kang natitirang lakas kung kaya kung lumaban ng 10 paghinga, gumamit si Francis ng mga salita upang subukang makakuha ng kalamangan habang lumalaban siya. Isang malamig na kislap ang lumitaw sa mata ng kamatayan. Francis, mabilis kang lumakas, ngunit minamaliit mo ang kontrol ng Eyes of Death sa mga batas ng kamatayan at mga kaluluwa, isang malamig na lamig ang narinig sa boses. Weng! Ang whirlpool sa loob ng itim na mga mata ay nagsimulang umikot, at ang lakas ng paghila ay tumaas. Nagsimulang nanlamig ang katawan ni Francis nang magsimulang mag-freeze ang kanyang life force. Alam niya na ito ay dahil kontrolado ng mata ng kamatayan ang mga batas ng kamatayan, at sinumang may buhay na nilalang ay sasalungat sa kapangyarihang ito. Malinaw na hindi kasama si Francis sa listahan ng mga buhay na nilalang. Ang lakas ng pagsipsip ay nagsimulang tumaas, at ang kaluluwa ni Francis ay nagsimulang humina. Hindi ko hahayaang magpatuloy ito. Nanlamig ang puso ni Francis. Malamig na ang kanyang katawan sa simula, at nawala na siya ng kontrol dito. Ang tanging bagay na maaari niyang kontrolin ay ang kanyang kaluluwa. At ang espiritual na mata ng Diyos na lumalaban sa puwersa ng paghila. Gayunpaman, ang puwersa mula sa Gaze of Death ay nagsimulang lumakas at lumakas. Sa ilalim ng pagtingin ng kamatayan, ang katawan ni Francis ay naging nanlamig ng papalapit sa kamatayan. Sa bawat paghinga na lumilipis, humihina ang resistensya ni Francis. Ang espiritual na anyo ng isang tao ay malapit ng mabunot sa katawan ni Francis ang kanyang kaluluwa. Ang kaluluwa ni Francis ay napakalakas. Natatakpan ito ng kulay lila na kidlat, at ang aura nito ay mas malakas kaysa sa karamihan ng mga hari. Ito na ba ang wakas? Ang mga katawan ng batang demigod at ang skeletal division leader ay nagyelo habang binalot sila ng anino ng kamatayan. Sa kabutihang palad para sa kanila, ang Gaze of Death ay nakatutok kay Francis, kaya ang pinakakailangan nilang tiisin ay ang ilang natitirang mental energy pressure. Gayunpaman, ang pangalawang kaluluwa ni Francis ay malapit nang umalis sa kanyang katawan, mayroong isang malakas na puwersang lumalaban. Weng! Biglang dumilat ang kaliwang mata ni Francis. Gusto mo bang kunin ang kaluluwa ko? Kung maaari mo ring alisin ang espiritual na mata ng Diyos. Galit na nagpumigla si Francis. Ang espiritual na mata ng Diyos ang kanyang pinakamalakas at huling linya ng depensa. Ang soul power at eye bloodline ni Francis ay lubos na tugma sa isa't isa, at mahirap silang paghiwalayin. Noon, ang buong dahilan kung bakit nagawang sumanib si Francis sa God's Spiritual Eye ay dahil sa kanyang kaluluwa, na ganap na katugma sa God's Spiritual Eye. Kung hindi ito ang kaso, hindi siya pinili ng espiritual na mata ng Diyos. Ito ang proteksyon ng isang mata ng Diyos. Ang pagiging solemna at pagiging maingat ay lumitaw sa mata ng kamatayan sa unang pagkakataon. Ang ikasyam na mata ng Diyos ay isang pag-iral na katumbas ng ninuno ng kanyang linya ng dugo ang Diyos na mata ng kamatayan. Emperor of Death. Tingnan natin kung hanggang kailan ka magtatagal. Umuungal si Francis sa dimensyon ng kaluluwa. Pang! 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 Nagsimulang manginig ang espiritual na mata ng Diyos ni Francis. Parang nagising ito mula sa pagkakahimbing, isang malakas na aura ang nagsimulang lumabas mula rito. Boom!
Ang espiritual na mata ng Diyos ay naglabas ng isang sinaunang at nangingibabaw na aura na tila mababa ang tingin sa lahat ng bagay sa mundo. Sa sandaling iyon, tila siya ay naging isang Diyos. Ang bawat pag-iisip niya ay maaaring yumanig sa araw at buwan. Yung aura. Nagsimulang manginig ang mga kaluluwa ng kapwa kaibigan at kalaban na parang mga langgam. Lumitaw ang pagkabaliw sa mga mata ni Francis. Siya ay sumuko sa pagtatanggol laban sa pagtingin ng kamatayan. Atake. Ang pinakamahusay na depensa ay isang magandang opensa. Ha! Sumigaw si Francis habang naglalabas ang kanyang kaluluwa ng isang sinaunang aura na maaaring yumanig sa mga bituin. Inikot niya ang kanyang eye intent habang tinitipon niya ang lahat ng kanyang kaluluwa kapangyarihan at ipinutok ito patungo sa madilim na mata sa kalangitan. Dahil sumuko na siya sa paglaban, ang kaluluwa ni Francis at ang kapangyarihan ng mata ng Diyos ay sumulong patungo sa Emperor ng kamatayan na parang isang hayop. Ano? Bulalas ng mata ng kamatayan na parang naramdaman nila ang sinaunang kapangyarihang nangingibabaw. Sure! Ang kamalayan ni Francis at ang espiritual na mata ng Diyos ay umalis sa kanyang katawan. Kasabay nito, ang kaliwang mata at kulay ng buhok ni Francis ay parehong bumalik sa itim. Isang nakagigimbal na eksena ang lumitaw. Lumitaw sa langit ang isang kulay lila na God Eye at humarap sa Eyes of Death. Kumikinang ang kulay escarlate na wind lightning sa ibabaw nito. Ang purple na God's Eye na ito ay hindi lamang isang imahe, ito ay totoo. Makikita ng isa ang pupil at sclera nito sa hangin. Ang eyeball na ito ay tila naglalaman ng sarili nitong buhay. Ito ay hindi lamang isang mata ng langit o isang espiritual na anyo. Ang mata ng Diyos ay wala na sa katawan ni Francis. Sumanib na ito sa kanyang kaluluwa sa hangin. Ang mata ng Diyos ay umaalis sa katawan. Naramdaman ni Francis na napakalakas ng kanyang soul power sa sandaling ito, marahil ay hindi mas mahina kaysa sa ilang Void God Realm Emperors. Kapag ang isa ay nakarating sa Void God Realm, ang kanilang Yuan souls ay maaaring umalis sa katawan. Ang pisikal na katawan ay maaaring mamatay hanggat ang kaluluwa ay hindi. Ang kaluluwa ni Francis at ang mata ng Diyos ay naging isa at lumitaw bilang isang Yuan soul. Sa ganitong estado, napakataas ng compatibility ni Francis sa heaven and earth, kaya kaya niyang lumaban kahit na isa lang siyang kaluluwa. Emperor of Death, tingnan natin kung maaari mong alisin ang espiritual na mata ng aking Diyos o hindi. Lumakas ang hangarin sa labanan mula sa kulay purple na God's Eye ni Francis. Boom! Ang purple na God's Eye ay nagpatawag ng hangin at kidlat, at mayroon pa itong mahinang aura ng God Tribulation Lightning habang nakaharap ito sa Eye of Death. Basag! 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 Sa harap ng puwersang ito, nabasag ang siyam na token of death sa mga kamay ng Death Guards. Bam! Ang kulay lila na mata ng Diyos at ang itim na mata ng kamatayan ay nagsagupaan sa kalangitan. 724. Bam! Isang pagsabog ang tumunog sa dimensyon ng kaluluwa, at tila niyanig pa nito ang pisikal na mundo. Ang purple na God's Eye ay puno ng layuning labanan, at ito ay napapalibutan ng isang kulay scarlate na wind lightning. Ang kapangyarihan nito ay maaaring makaapekto sa pisikal na mundo. Sa kabilang panig ay ang mga itim na mata ng kamatayan, na nagsiwalat ng kislap ng pagkabalisa at pagkabigla sa unang pagkakataon. Ang mga mata ng kamatayan ay hindi totoong lumitaw dito, sila ay konektado lamang sa lugar na ito sa pamamagitan ng token of death. Bagamat maaari nilang gamitin ang gaze of death, hindi sila nagpakadalubhasa sa close combat sa iba pang eyeballs. Boom! Ang kulay purple na God's Eye ay naging sanhi ng pagiging hindi matatag ng mga itim na mata matapos itong singilin sa kanila. Brat! I'll let you win this time, nagsimulang umikot ang imahe ng mga mata at naging maliit na itim na tuldok. Ang Gaze of Death ay gumamit ng maraming enerhiya, at ang Emperor of Death ay hindi pa ganap na nakaka-recover mula sa huling beses na ginamit niya ang mga ito. Matapos harapin ang counter-attack ni Francis, alam ng Emperor of Death na hindi niya magagawang patayin si Francis sa pagkakataong ito, kaya mas mabuting umatras at panatilihin ang kanyang enerhiya. Sure!
Ang mata ng kamatayan ay naging isang maliit na itim na tuldok na nilamon ng kulay lila na pag-atake ng mga mata ng Diyos. Boom! Ang orihinal na lokasyon ng Eyes of Death ay pinalitan ng isang malaking kulay purple na God's Eye, at napaliligiran ito ng umaalulong na kulay escarlate na wind lightning. Sa sandaling ito, ang eye intent ni Francis ay hindi mas mahina kaysa sa Void God Realm Emperors, at naglalaman ito ng malakas na momentum. Whoosh! Ang mga mata ng kamatayan ay naglaho, nag-iwan lamang ng itim na usok. Mabilis siyang tumakas, ang kulay purple na God's Eye ay nagpahayag ng kakaibang ekspresyon. Sa huli, sa pagharap sa ganting atake ni Francis, ang Emperor of Death ay tiyak na umatras, na binawasan ang kanyang mga pagkatalo sa pinakamababa. Bagamat ang Emperor of Death ay mabilis na umatras, bahagya pa rin siyang nasugatan, at ang presyo na ibinayad niya ay mas mataas pa kaysa noong kaharap niya si Emperor Marduk. Ang Emperor, siya. Ang mga ekspresyon ng natitirang siyam na Death Guard ay naging puti, at lahat sila ay tumalsik ng mga subo ng dugo dahil sa sagupaan kanina lamang. Boom! Ang kulay purple na God's Eye ay nagpadala ng nakakagulat na eye intent patungo sa siyam na Death Guard at agad na winasak ang kanilang mga kaluluwa. Arg! Ang siyam na Death Guard ay napatay lahat sa isang sulyap lang. Ang God's Eye na kulay lila ay nabuo mula sa God's Spiritual Eye ni Francis at sa kanyang Yuan Soul. Sa ganitong estado, napakalakas ng battle power ni Francis, at napakatugma niya sa Heaven and Earth. Parehong nakahinga ng maluwag ang batang si Demigod at ang Skeletal Division Leader. Ang mga Yuan Souls ng mga normal na hari ay kadalasan ay maaari lamang tumakas o gumawa ng ilang simpleng gawain. Hindi talaga sila lumaban, samantalang ang Yuan Soul ni Francis ay napakahusay sa labanan. Sure! Nawala sa langit ang kulay purple na God's Eye at bumalik sa katawan ni Francis. Ang katawan ni Francis ay nagsimulang kumilos muli, at ang kanyang kaliwang mata at kulay ng buhok ay parehong nagsimulang maging malabong lila. Napagtanto ni Francis na siya ay puno ng malamig na pawis pagkatapos bumalik sa kanyang katawan. Masyadong delikado ang labanan ngayon. Sa kabutihang palad, hindi ito ang Emperor ng kamatayan mismo, at wala siya sa kanyang pinakamataas na estado. Ang paggamit ng Gaze of Death ay nangangailangan ng maraming enerhiya, at mayroong iba't ibang limitasyon. Ang Emperor of Death ay mangangailangan ng 1 o 2 buwan upang makabawi sa kanyang pinakamataas na estado muli. Kumislap ang mga mata ni Francis habang nagsimula siyang mag-isip. Dahil natalo ang mata ng kamatayan, natapos ang labanan. Ang Dark Soul King ay binugbog hanggang sa halos madurog, ngunit nagawa niya makatakas kasama ang isang bahagi ng kanyang kaluluwa nang lumitaw ang Gaze of Death. Nawasak ang pisikal na katawan ng Skylar Lord, at tumakas na ang kanyang Yuan Soul nang makita niyang hindi maganda ang sitwasyon. Bagamat iniligtas ng 2 Death Spirit Lord ang kanilang buhay, kung gusto nilang magbago ng pisikal na katawan o magnakaw ng iba para makabawi sa kanilang pinakamataas na lakas, aabutin ito ng hindi bababa sa ilang taon, o kahit na higit sa 100 taon. Pagkatapos ng laban na ito, si Francis, ang batang demigod, at ang Skeletal Division Leader ay pagod na lahat. Guro! Dapat na ba tayong umalis ngayon? Kung hindi, ang emperador ng kamatayan. Lumitaw ang takot sa mga mata ng mga Skeletal Division Leaders. Ang Emperor of Death ay may kakayahang pumatay ng mga emperador mula sa ilang mga island zone ang layo. Kung ito ang kanyang tunay na katawan dito, at magagamit niya ang kanyang mga diskarte ng walang paghihigpit, ang resulta ay hindi maiisip. Huwag magpanik. Hindi sumangayon si Francis tungkol sa lakas ng Emperor of Death. Kung siya ay dumating ng personal, malamang na sila ay agad na papatayin. Gayunpaman, kahit na ang mga emperor ay hindi nakapaglakbay ng ganoon kalayuan sa napakaikling panahon, maliban kung ito ay ang God Eye of Space-Time. Higit pa rito, ang Emperor of Death ay gumamit na ng maraming enerhiya. Bumaba muna tayo, utos ni Francis sa ghost ship na pumunta sa karagatan. Sa isang tiyak na lugar sa karagatan ay nakahiga ang figure ng isang hinimatay na kabataan. Ang kabataang ito ay si Looper, na nabasag sa tubig. Walang nakakaalam kung buhay pa ba siya o hindi.
Ang unang target ni Francis sa pagsira sa hanay ay si Looper, at nahulaan niya na hindi sana madaling mamatay si Looper sa kanyang 10,000 Ancient Races bloodline. Hoa! Bahagyang nanginig ang katawan ni Looper nang nagawa niyang imulat ang kanyang mga mata. Kahit ngayon, sumakit ang kaluluwa ni Looper, at isang pamamanhid na sensasyon ang nagmula sa kanyang katawan. Mga kadena ng kaluluwa. Ang kaliwang mata ni Francis ay nakatutok kay Looper at pinaghigpitin ang kanyang kaluluwa. Ang mga butil ng kulay lila na tanikala ng kidlat ay bumabalot sa kaluluwa ni Looper, na ginawa ito upang hindi niya magawang magpakamatay. Meow meow. Inabot ng maliit na paws ang magnanakaw ang paa nito at pinaalis si Looper. Ang kaluluwa at katawan ni Looper ay parehong kritikal na nasugatan, at siya ay lubhang mahina. Ito ay isang magandang pagkakataon, tumango si Francis sa kanyang ulo. Hindi na siya nag-alinlangan pag ginamit niya ang kanyang eye intent para maglagay ng Dark Heart Seal sa kaibuturan ng kaluluwa ni Looper. Ang Dark Heart Seal ay iba sa Dark Heart Seed. Kapag ang Dark Heart Seal ay ginamit, ang target ay ganap na maalipan. Ang kawalan ay mawawalan ng potensyal ang alipin. Dahil kahit ang kanilang mga pag-iisip ay inalipin, mawawala ang kanilang individual at kumilos na parang masunurin na mga automat, kaya mahirap para sa kanila na magtagumpay. Dahil doon, hindi ginamit ni Francis ang Dark Heart Seal sa batang demigod dahil mas gugustuhin ang huli na mamatay kaysa maging masunuring alipin. Ang Dark Heart Seed ay ginamit sa parehong batang demigod at skeletal division leader. Ang Dark Heart Seed ay katulad ng simpleng pagbigkis sa kanila ng isang bomba na maaaring sumabog anumang sandali. Maaari niyang patayin ang mga ito sa isang pag-iisip lamang, ngunit mayroon pa rin silang malayang kalooban. Sa makatuwid, kahit na maaaring ipagkanulo siya ng mga alipin, ang kanilang potensyal at paglago ay hindi limitado. Pagkalipas ng 2 araw, ang barkong multo ay naglayag ng malayo at nakapasok na sa isang bagong zone ng isla. Guro, tunog ng isang mahinang kabataan. Lumuhad si Looper sa harap ni Francis, at lubos siyang magalang. Hindi lang respeto sa kanyang mga mata, may pagsunod mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Ang batang demigod at ang munting paws ang magnanakaw ay nagmamasid. Ano ang gagawin ni Francis sa disipulo ng Emperor ng Kamatayan? Naging mataimtim ang puso ng batang demigod. Matapos gamitin ang Dark Heart Seal, kahit na ang isang taong may maalamat na 10,000 Ancient Races na bloodline ay isa lamang automat. Ang batang demigod ay nanirahan sa anino ng Dark Heart Seed mula nang siya ay muling nabuhay. Ang kanyang buhay at kamatayan ay palaging nasa kamay ni Francis, at ang Dark Heart Seal ay isang mas malakas na bersyon. Sa loob ng cabin ng kapitan, nagsimulang tanungin ni Francis si Looper, na sumagot sa lahat. Hindi katakataka na ang Pursuit of Death ay palaging nasa takong kung mayroong isang inapo ng Destiny God ay nakasangkot, maraming naintindihan si Francis. Kailangang malaman ng isa na ang Kang Ocean ay napakalaki. Kahit may nararamdaman ka, ang hirap habulin. Para akong naghahanap ng karayom sa karagatan. Higit pa rito, pinahina ni Francis ang layunin ng kamatayan sa kanyang kaluluwa hanggang sa pinakamababa. Noong una ay inakala ni Francis na siya ay malas lamang at patuloy niyang natutugunan ang Pursuit of Death ng nagkataon. Destiny God ay. Ang batang demigod at ang munting paws ang magnanakaw ay parehong nagsiwalat ng kakaibang tingin. Ang Destiny God ay ang pinakanatatanging God ay. Ang lakas digma nito ay hindi malakas. Sa kabaligtaran, maaaring ito ang pinakamahina. Gayunpaman, ang kapangyarihan ng Destiny ang pinaka-nakakatakot at hindi mapigil. Gaano karaming mga dalubhasa ang naroon noong sinaunang panahon, panahon ng immemorial, at panahon ng atavistic. Wala ni isa sa kanila ang nakatakas sa kanilang kapalaran. Pagkatapos ay sinimulan ni Francis na hanapin ang kaluluwa ni Looper, alamin ang higit pa tungkol sa Emperor of Death, kasama na ang kanyang mga libangan at gawi. Sa pamamagitan lamang ng pagkilala sa iyong kalaban ay mananalo ka sa bawat laban. Si Francis at ang Emperor of Death ay nakikipaglaban sa isa't isa hanggang sa mamatay ang isa sa kanila. Ang pag-alam sa kaaway ay kinakailangan. Makalipas ang 4 na oras. Looper,
Bumalik ka sa Emperor of Death, utos ni Francis. Naiintindihan, guro, umalis si Looper sa ghost ship na may matinding pinsala sa katawan. Sa loob ng cabin ng kapitan, umupo si Francis at nagsimulang magtanim. Ang bawat aspeto niya ay hindi bababa sa par sa Void God Realm Kings. Ang kulang lang sa kanya ay ang dami ng true yuan niya. Kalahating hakbang na lang siya para maging ganap na hari. Ang ruta ng ghost ship ay hindi nagbago. Nagpatuloy sila sa direksyon ng Sky Sacred Chin Palace pagkatapos manatili sa Pirate Sacred Land sa loob ng isang buwan. Makalipas ang kalahating buwan, sa kagubatan ng isang maliit na isla. Sa pagtingin sa ibaba mula sa itaas, ang buong isla ay puno ng mga bundok at mga puno. Sa isang tahimik na canyon. Seng! Dama po ang figure ni Looper sa tabi ng isang kuweba. Plop! Bumagsak si Looper sa lupa at nagngangalit ang kanyang mga ngipin habang nagsasalita, guro. Mayroon akong mahalagang balita. Third Highness. Agad na sinundo ng dalawang Death Guard si Looper. Looper, buhay ka pa. May narinig na boses. Shua! Isang matangkad na figure na parang anino ng kamatayan ang lumitaw sa harap ni Looper. Bahagyang namutla ang mukha ng Emperor of Death, ngunit siniyasat niya ang kanyang alagad ng may kagalakan. Gayunpaman, tila may naramdaman siya, at kapansin-pansing nagbago ang kanyang ekspresyon. Sa sumunod na sandali, ang ekspresyon ni Looper ay biglang naging puno ng puot, at ang kanyang tunay na yuan ay nagsimulang mag-apoy at sumabog na parang nagliliyab na araw. Boom! Sa tunog ng isang malakas na pagsabog, lahat sa loob ng 100 milya ay nilamon ng gintong apoy. Ang canyon ay agad na naging abo. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.